Nagsisimula ang kwento sa ating talunan na bida na pinangalan ng Yuki na nagrereklamo tungkol sa paglilinis tuwing umaga sa paaralan. Ang kanyang tinatawag na mga kaibigan na tila mga karakter na marahil ay hindi na natin makikita muli ay nagtatawanan. Ito ay dahil maaari silang mag-relax dahil si Yuki ay matatawag na Mr. Clean at may hindi may kakailang abilidad sa paglilinis. Sa puntong iyon, lahat ng mga babae ay dumating ng late sa paaralan tulad ng lagi, ngunit walang magawa ang mga lalaki dahil hindi sila pinagkakalooban ng kapangyarihan tulad ng mga babae. Hindi katulad ng mga lalaki, ang mga babae ay kayang magkaroon ng kapangyarihan sa simpleng pagkain ng mga kakaibang prutas. Binanggit ni Yuki kung gaano kawalang halaga ang kanyang buhay dahil ang lahat ng mga lalaki ay nabubuhay na parang nasa hard mode mula noong sila'y ipinanganak. Naghahanap naman si Yuki ng mga paraan upang magkaroon ng kabuluhan gaya ng ang isang kasamahan niya ay humiling sa kanya na ayusin ang isang butones sa kanyang uniforme gaya ng karaniwang ginagawa ng mga lalaki. Binunot ni Yuki ang kanyang pangmalakasan na pangtahi at mabilis na inayos ito na parang isang makina na kinamangha ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, binanggit niya na ang abilidad niyang ito ay hindi nakakatulong sa kanya na makakuha ng mga babae. Itinuro lang kay Yuki ng kanyang mas matandang kapatid kung paano magtahi dahil ang mga lalaki ay medyo walang halaga dahil hindi nila natatanggap ang mga benepisyo ng mga kakaibang prutas. Tinuruan siya ng mabuti, ngunit medyo mapang-api siya rito dahil sasakalin siya nito hanggang mawalan siya ng malay kung hindi niya ito magawa ng tama. Nagtatanong ang kaibigan ni Yuki tungkol sa kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya ng kanilang isa pang kaibigan na ito ay isang sensitibong paksa. Halos oras na para simulan ni Yuki ang paghahanap ng trabaho, ngunit nagsisimula siyang magtanong kung iyon na lang ba talaga ang kanyang magiging buhay. Sa pagitan ng pagtatrabaho na walang patutunguhan at pagtatahi na ginagawa niya, tila ba siya ay mawawalan na ng silbi habang buhay. Nagising si Yuki mula sa kanyang kalungkutan at sinigurong may iba pang bagay na naghihintay para sa kanya. Isang lugar na makakapagbigay siya ng kontribusyon kung saan hindi na niya kakailanganin ang pagtatahi. Sa puntong iyon, biglang nabalot ng hamog ang lugar at isang malakas na hangin ang tumulak sa kanya. Nang mawala ang hamog, napagtanto ni Yuki na ito ay ang kanyang pinakamatinding bangungot. Nakarating siya sa isang lugar na tinatawag na Mato. Nagsimula siyang kabahan at kinuha ang kanyang telepono upang tignan ang Mato instruction manual. Ang Mato ay isang alternatibong dimensyon na maaaring ma-access sa pamamagitan ng mga lagusan. Ang mga ito ay bigla na lamang lumitaw sa buong Japan. Ang pinsala at mga sugat na natamo bilang resulta ng mga halimaw na kilala bilang Shuki na pumapasok sa kanilang mundo o ng mga sibilyan na aksidenteng napupunta sa Mato ay tinatawag na Mato mishaps. Ngunit sa oras na ito ay mas kailangan niyang malaman kung ano ang dapat niyang gawin kaysa makinig sa isang leksyon ng kasaysayan. Kapag ang isang sibilyan ay natagpuan ang kanilang sarili sa Mato, dapat silang manatili kung nasaan sila at maghintay sa Demon Defense Force na iligtas sila. Ang kabadong si Yuki ay balak gawin yon, ngunit isa sa mga nakakatakot na Shuki ay lumitaw upang atakihin siya. Tumakbo si Yuki para isalba ang kanyang buhay mula sa mga halimaw na tila galing sa bleach na palabas, ngunit nakarating siya sa isang dead end at ilang Shuki pa ang lumitaw. Naisip ni Yuki na walang silbi ang abilidad niyang manahi para makaligtas dito, kaya't nagka-ideya siyang itapon ang bato sa nilalang. Hindi na nakakapagtakang wala itong naging epekto at lalo lang nagalit ang halimaw. Inisip ni Yuki kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan kapag siya'y hiniwa ng nilalang. Hindi niya kayang tahiin ang kanyang sarili pabalik, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya nais na magtapos ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Walang pakialam ang halimaw sa kanyang pagsamo, dahil ang tanging gusto lang nito ay ang wasakin siya. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, iniligtas siya ng isang babae na nakasakay sa isang Shuki. Sinabihan niyang malas si Yuki dahil agad itong inatake ng halimaw at nagsimulang makipaglaban ang babae sa lahat ng iba pang mga halimaw. Hinati niya ang mga demonyo gamit ang kanyang espada, ngunit nakita niyang ang Shuki na sinasakyan ay nabiyak ang mga braso. Alam niyang ang walang kwentang bagay na ito ay masyadong mahina, kaya't siya na lamang ang nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang kanyang pangalan ay Kyoka, at siya ang pinuno ng ika-7 dibisyon sa Demon Defense Force. Sinabihan niya si Yuki na manatili sa likod, ngunit lalo niyang pinatunayan na wala siyang silbi sa pagsambit na ang mga bagay ay lalong lumalala kada segundo. Kinontrol ni Kyoka ang isa sa mga Shuki sa pamamagitan ng paglagay ng kadena sa lig nito at umalis na sila palayo roon. Kaagad silang hinabol, ngunit dumating sina Himari, Ni, at Shoshu upang suportahan ang kanilang commander.
Iniulat nila na wala ng ibang mga natirang buhay, kaya sinuri ni Mi ang kanilang paligid muli. Nakita niya na ang isang grupo ng mga halimaw ay mabilis na lumalapit kaya sinabi ni Kyoka na harapin nila ito habang dinadala niya si Yuki sa ligtas na lugar. Agad na nakipaglaban ng mga babae at ginawa ni Himari ang kanyang kamay na parang gatlinggan at pinagbubutas ang mga halimaw. Ngunit hindi pa patalo si Shoshu at ipinakita ang kanyang kakayahan na maging isang higante. Naging malinaw kay Yuki na sa lahat ng mga babae na nagkaroon ng kapangyarihan dahil sa mga espesyal na prutas, ang mga babae na ito ang pinakamahuhusay. Naririnig lamang ni Yuki ang mga chismis tungkol sa Demon Defense Force, ngunit nang makita niya sila ngayon sa aksyon ay talagang namangha siya. Inubos ng mga babae ang mga halimaw at nakita nila na may isang batang lalaki na walang malay. Inisip nila na baka nakabalik na ang kanilang commander sa dorm kaya't nagpasya silang pumunta at suriin kung ang huling lugar ay wala ng panganib bago umuwi. Gumising ang munting bata, ngunit sa halip na magpasalamat sa kanilang pagligtas sa kanya, ay hinanap lang niya ang kanyang kapatid. Sa ibang lugar, makikita na hindi pa nakakabalik ang commander, at siya ay abala sa pagpaalala kay Yuki tungkol sa pinakamahalagang patakaran kapag ang isang sibilyan ay natagpuan sa isang matumi shop na dapat nilang panatilihing sarado ang kanilang bibig. Bigla silang huminto nang makakita sila ng isang babae, at naalala ni Yuki na nakita niya ito bago siya pumasok sa lagusan. Ang babae na ito ay matututo ng mahalagang aral tungkol sa gravity, ngunit swerteng nailigtas siya ni Kyoka. Masyadong mabagal ang alipin na Shuki ni Kyoka, kaya't kailangan nilang iwanan ito, at siya ay nagsimulang makipaglaban sa lahat ng mga demonyong humahabol sa kanila. Matapang na ipinagtanggol ni Yuki ang babae, ngunit kailangan din siyang iligtas. Agad na nagtayo si Kyoka ng isang barikada at sinabi sa kanila na huwag matakot, ngunit ang mga demonyo ay nagsisimula ng makapasok. Hindi na rin gaanong maganda ang sitwasyon para kay Kyoka, at nagsimula siyang mag-isip kung paano siya naipit sa pagkakaroon ng hindi magandang abilidad. Sa isang sulyap sa nakaraan, makikita natin ang ilang mga babae na nagkukwentuhan tungkol sa kanya. Siya ay kilala bilang malakas ngunit ang kanyang kakayahan ay hindi gaanong maganda at tiyak sila na hindi siya magiging Supreme Commander kailanman. Determinado si Kyoka na patunayan sa mga chismosa na sila ay mali at nangako na isang araw ay siya ang mamumuno sa lahat ng mga commander. Nauubos na ang oras at naisip niyang gumawa ng nakakagulat na bagay. Hindi pa niya nasusubukan ang kanyang kakayahan sa isang lalaki kaya't may malaking desisyon siyang kailangang gawin. Sinabi niya kay Yuki na kailangan niya ng isang bagay mula sa kanya upang makatakas sila. Kaya't syempre, ang walang kwentang lalaki ay handang gawin ang anuman para mabuhay. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na mga pangyayari nang sabihin ni Kyoka na gagawin siya nitong alipin. Ang proseso ay tila may kaunting kapusukan, ngunit sinabi niya sa batang babae na lumayo muna at isara ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Kyoka na kung malakas lang sana si Yuki, may pag-asa silang makalabas doon ng buhay. Hindi makapaniwala si Yuki na gusto siyang ipalaban sa mga demonyo, ngunit pinwersa siya ni Kyoka at ipinaalala sa kanya na sinabi niya na gagawin niya ang lahat. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na oras na para siya'y lumuhod sa kanya. Ang mga salitang ito ay tumama kay Yuki ng parang isang trap, at sa kabila ng kahit kailan may di pa siya nakakahawak ng babae, kumilos siya base sa instinct. Ibinaba ni Kyoka ang kanyang daliri, at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay sinabi sa kanya ng kanyang instinct na dilaan ito. Sa sandaling ang dila niya ay tumama sa kanyang daliri, ang mga kadena ng enerhiya ay pumalibot sa kanya. Ang bumubulusok na kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang katawan at nag-transform si Yuki sa isang kamangha-manghang anyo ng demonyo. Mas mukha siyang makapangyarihan ngayon at namangha si Kyoka na makita na ito ay talagang gumana. Dumating ang iba pang mga babae at nagulat sila na nakita na ang kanilang commander ay ginawa itong alipin. Labis na naging makapangyarihan si Yuki habang hinihiwa niya ang mga halimaw at tila mas maganda pa ang kinalabasan kaysa sa inaasahan ni Kyoka. Si Kyoka ay sumakay sa kanya at iniutos na ipakita sa kanya ni Yuki ang kanyang kakayahan. Nagsimula si Yuki na punitin ang lahat ng mga demonyo gaya ng isang boss na lumilipad sa himpapawid at nilampasan lang ang mga ito na parang wala lang. Nagdagdag si Kyoka ng ilang utos at namangha siya sa bilis ng kanyang galaw. Nagtagpo na muli ang magkapatid ngunit ang lahat ay nagulat nang magsimulang magdikit ang mga halimaw. Ang lupon ng mga demonyo ay naging isang higanteng halimaw kaya inutusan ni Kyoka ang iba na umuwi na dahil siya na ang tatapos sa laban kasama si Yuki. Iniutos niya kay Yuki na durugin ang napakalaking demonyo kaya't sumugod si Yuki sa malaking bato na hawak nito.
Iniwasan niya ang lahat ng mga atake nito at hiniwa ang isang bahagi ng katawan ng demonyo. Ang halimaw na ito ay kanyang natalo at ang mga babae na hindi pa pala umalis ay napaisip kung sino ang lalaking ito. Tinapos ni Kyoka ang kanyang abilidad at binalik si Yuki sa kanyang normal na anyo. Tumanggi si Kyoka sa alok ng ibang babae na bumalik sa kanilang tahanan dahil kailangan niyang magkaroon ng napakahalaga at sikretong usapan sa kanyang bagong laruan. Sinabi niya na siya'y nabigla dahil hindi niya inaakala na ang isang karaniwang lalaki tulad niya ay may ganoong kakayahan. Nais niyang gawing permanente ang trabaho nito bilang kanyang alipin, ngunit ang pahayag na iyon ay ikinagulat ni Yuki. Pero bago ang lahat, may mahalagang kondisyon sa kanyang kakayahan. Walang pag-aatubili nang bigla niyang halikan si Yuki. Sa kabila nito ay siya pa ang nagsabi na si Yuki ang manyak at ipinaliwanag na ito ang kapalit ng kanyang abilidad. Dahil siya ang amo, kailangan niyang magbigay kompensasyon sa kanyang alipin sa pamamagitan ng isang gantimpala. At kung hindi pa sapat iyon, ang gantimpala ay dapat katumbas ng tinrabaho ng kanyang alipin kada natatapos nito kung anuman ang nasabing tungkulin. Tumitibok ng malakas ang puso ni Yuki at hindi niya maipaliwanag na ang kanyang gantimpala ay isang halik. Ipinaliwanag ni Kyoka na siya ay talagang nagpakahirap sa laban at nakakagulat na nag-alok na naman ito ng isa pang halik. Nagulat si Yuki sapagkat binigyan na siya ni Kyoka ng mapapanaginipan sa matagal na panahon at siya ay tumanggi sa alok. Sa kanyang kaba ay di niya sinasadyang matamaan si Kyoka sa muka. Nakaramdam ng simpatya si Kyoka sa kanya at ipinaliwanag na hindi rin niya inaasahan ang sitwasyon. Noong ang Shuki ay ang kanyang mga alipin, gusto lang nila ng mga piraso ng karne bilang gantimpala. Si Yuki sa kabilang dako ay isang karumal-dumal na manyak at ipinahayag niya na sa mga sandaling ito, ang kanyang katawan ay kumikilos ng kusa anuman ang kanyang nararamdaman. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang abilidad kaya't siya ay nagbigay ng isa pang halik kay Yuki. Pagkatapos nito, hindi maipinta ang mukha ni Yuki dahil ito rin ang unang beses na makaranas siya ng isang halik. Naging seryoso si Kyoka nang ipaliwanag niya na kung kahit isa lang sa mga Shuki ay magpakita sa tunay na mundo, aabot sa ilang dosena ang mabibiktima. Ang kanyang layunin ay maging Supreme Commander at puksain ng tuluyan ang masasamang nilalang. Ngunit ang kasalukuyang Supreme Commander ay masyadong mabait. Sa tulong ni Yuki, siguradong makakamit niya ang kanyang layunin kaya't pinipilit niyang siya ay magtrabaho para sa kanya. Hindi na nakakagulat nang ipahayag ni Yuki na hindi siya magaling sa mga bagay tulad ng sports o academics. Ang tanging tiwala lang siya ay sa kanyang kakayahan na maging isang katulong at panatilihin ang bahay na kumikinang sa linis. Ngunit hindi yun problema para kay Kyoka dahil siya ay sang-ayon sa isang lalaking marunong maglinis. Bukod dito, ipinakita ni Yuki ang tapang ng subukang iligtas ang babae kahit na siya ay siguradong mamamatay. Iniisip ni Kyoka na hindi na ito masama para sa isang lalaki at naglakas loob na rin si Yuki na ipahayag na nais niyang maging isang bayani sa Mato. Si Yuki ay mayroong buhay na pangkaraniwan at walang kahulugan at ito ang naghihintay para sa kanya sa tunay na mundo. Ngunit sa mundong ito, siya ay maaaring maging isang halimaw na tila galing sa palabas na Pokemon at Bleach. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na maaari niyang ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang kapatid. Pero higit sa lahat, ang munting manyak na ito ay naiisip na ang lahat ng ito ay sulit basta't siya ay makakuha ng gantimpala mula kay Kyoka. Di nagtagal, sila ay pumunta sa dormitoryo ng Demon Defense Force. Pumasok si Yuki sa barikada at naghandang maging isang prestihiyosong miyembro ng grupo. Mapapansin rin ang kanyang bagong pananaw sa buhay. Siya ay ibang tao na ngayon at kumpiyansa siyang tumayo sa harap ng mga babae na naghihintay sa kanyang pagpapakilala. Ngunit ang mga babae ay nagtataka kung sino ang hindot at si Kyoka ay ipinakilala na siya bilang kanilang katulong. Ipinaliwanag niya na sa labanan, siya ay magiging alipin niya, ngunit sa dormitoryo, siya ay magiging tagapangalaga ng mga babae. Ang ilan sa mga babae ay hindi pa nakakakita ng lalaki at ipinaliwanag ni Kyoka na ang mga babae ay mga magagaling na mandirigma. Ngunit sila ay may makulay na personalidad kaya't ang kanilang mga nagiging tagapangalaga ay karaniwang hindi nagtatagal. Suwak naman si Yuki dito dahil siya ay mahusay sa paglilinis at may lamyang personalidad. Naiinis si Yuki dahil akala niya ay sasali siya sa Demon Defense Force, ngunit ipinaliwanag ni Kyoka na hindi pinapayagan ang mga lalaki dito. Ipinag-utos niya sa mga babae na tulungan siyang komportable kaya't hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pag-utos sa kanya na maglinis. Halos hindi na makasabay si Yuki, ngunit sini lamang ang mabait sa kanila at nagsasabing lahat ay magiging maayos rin.
Ang iba ay agad na sinabing ang munting babae ay may superioridad sa kanya, kaya't mas mabuti na huwag niyang salungatin ito. Ang mga pangarap ni Yuki na magkaroon ng isang makabuluhang buhay ay nabasag at siya ay napunta sa depresyon nang maisip niyang kailangan niyang sumunod sa mga utos ng isang bata. Ngunit maaaring hindi naman ito ganun kalala dahil si Kyoka ay welcome naman siya sa squadron. Maya-maya pa, natapos na si Yuki sa paglilinis ngunit naisip na hindi gaanong maganda ang tanawin sa mato. Bigla namang may isang Shuki na nagtangkang atakihin si Yuki. Ang barikada ay pinahinto ang halimaw at dumating si Ni upang tingnan kung okay lang siya. Ipinaliwanag niya na ang 7th Squadron ay hindi maswerte dahil nasa southwest na parte ito ng Mato kung saan mas maraming Shuki ang lumilitaw doon kumpara sa iba pang mga dormitoryo. Ang Mato ay isang alternatibong dimensyon na kasing laki ng lungsod ng Tokyo at nahahati ito sa 8 lokasyon. Bawat isa ay may kani-kanilang Demon Defense Force. Iniisip ni Ni na siya ang guro niya, ngunit hindi sigurado si Yuki kung kakayanin ba niya na isang bata ang kanyang magiging senyor. Binaliwala ito ni Yuki sa sandaling iyon habang nag-iisip kung dapat bang may gawin sila tungkol sa Shuki na nandoon. Ngunit ipinaliwanag ni Ni na ito ay maliit lang at pwede nila itong baliwalain. Hindi sumasang-ayon si Himari sa kanya at pinaulanan ito ng bala gamit ang kanyang Gatling gun. Nagalit si Yuki na halos tamaan siya, ngunit ipinunto ni Himari na kung gusto niya siyang tamaan, ay matagal na siyang tadtad ng bala. Inutusan siya ni Himari na simulan ang pagluluto ng hapunan at pinaalala sa kanya na nandoon lamang siya dahil kay Kyoka. Nagsimulang isipin ni Yuki na ang pagiging katulong ay talagang nakakainis at may kakaibang pakiramdam siya na para bang may ibang tao. Sa gabing yon, lahat ay natuwa sa pagluluto ni Yuki. At kahit ang masungit na si Himari ay gusto pa ng karagdagang pagkain. Naramdaman ni Yuki ang saya pagkatapos ng lahat ng papuri at hindi na rin nainis nang ipaalala sa kanya ang iba pang gawain sa bahay na ibinigay sa kanya. Bumalik siya sa trabaho, ngunit naalala niya na gusto niyang maging isang bayani, hindi isang kusinero. Inilabas ni Yuki ang kanyang mga saloobin tungkol sa paggawa ng mga gawain sa buong araw, ngunit ipinaliwanag ni Kyoka na gagamitin siya sa labanan kapag kinakailangan. Inutusan niya siyang mag-focus sa paglilinis hanggang sa oras na yon, at nang siya ay tumayo para sa kanyang sarili, nagbanta si Himari na pupugutin nito ang kanyang ulo. Kinilala ni Kyoka na ang iba ay maaaring hindi komportable sa isang lalaking tagapangalaga, ngunit si Yuki ay talagang magaling sa paglilinis at siya ay mahalaga rin para sa kanyang abilidad. Hiniling niya sa kanilang lahat na maging mabait sa kanya, at sinabihan siya na huwag mag-alala dahil buburahin niya ang kanyang pagkalalaki kung gagawa siya ng anumang mali. Sa gabing iyon, si Shoshu na bumalik sa kanyang maliit na anyo, ay inakalang nahuli niya si Yuki na naninilip sa isa sa mga babae, kaya't nagbanta siyang sasabihin niya ito sa commander. Ipinaliwanag ni Shoshu na ang kanyang kakayahan, ay nagpapahintulot sa kanya na lumaki o lumiit at kumuha siya ng isang mapanirang larawan. Naintriga siya kay Yuki, kaya't malapit niyang binabantayan ito. Sinubukan ni Yuki na linawin ang lahat sa pamamagitan ng paliwanag na siya ay naglilinis lamang ngunit hindi siya interesado sa anumang paliwanag niya. Inakala ni Yuki na sinusubukan siya nitong i-blackmail para sa pera, ngunit gusto lamang niyang gawin ito para maging interesante ang mga bagay. Nais niyang maging alipin niya si Yuki, ngunit sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay mayroon ng amo. Pilit na pinapalinis sa kanya ni Shoshu ang kanyang kwarto, at ang kanyang pagsisikap na burahin ang larawan ay nabigo. Inutusan siyang labhan ang mga damit nito, subalit naging pagkakataon lang uli ito para makunan na naman siya ng mapanlinlang na larawan. Habang si Yuki ay naglalakad ng malungkot dahil sa pang-aapi, natagpuan niya si Kyoka at Himari na nagte-training sa labas. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang Shuki, at ginamit ni Kyoka ang pagkakataon upang ipakita kay Himari kung paano ito puksain ng tama. Lubos niyang sinira ang halimaw na ikinagulat ni Yuki, at ikinamangha ni Himari. Hindi makapaniwala si Yuki kung paano niya ito agad napatay, at napagtanto niya na hindi niya kailanman gugustuhing pikunin si Kyoka. Dumating si Mie at ibinunyag na pupunta sila ni Himari sa isang pulong kaya't maiiwan siya kay Shoshu upang bantayan ang dormitoryo. Sa gabing iyon, pinilit siya ni Shoshu na bigyan siya ng masahe, at ibinunyag na lumaki siya na walang ama, at siya ay pumunta sa Mato upang maghanap ng kasiyahan kahit na ito ay mapanganib. Nagpa siya ang dalawa na maglaro ng ilang video games, ngunit binalaan ni Yuki si Shoshu na siya ay magaling. Nagpustahan sila at sa una ay nag-atubili si Yuki na tanggapin ito, ngunit sa huli ay napagpasyahan niyang siya ay mananalo at pagkakataon na ito para pagpaumanhinin sa kanya si Shoshu sa pang-aalipusta sa kanya.
Sa bawat laro ay talo siya, at ang kapalit nito ay ang halos kawalan na niya ng damit. Sa sandaling yon, nagmadali silang dalawa palabas dahil may lumitaw na napakalaking Shuki upang atakihin ang barikada. Iniisip ni Yuki na dapat silang manatili sa likuran, ngunit ipinakita ni Shoshu kung gaano siya kalaki. Ginawa ni Yuki ang kanyang makakaya upang makasabay, subalit ang mga higante ay agad na naglaban. Sinubukan ng halimaw na ito na makipaglaban kay Shushu, ngunit madali siyang hinawakan ito at binato sa lupa. Namangha si Yuki nang madaling nagtagumpay si Shoshu. Binalibag ito ni Shoshu sa ere para suntukin pababa at durugin sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagpaliit si Shoshu ng kaunti dahil ang ganitong laki ay lubos na nakakapagod. Habang siya ay nagdiriwang sa kanyang tagumpay, isa pang halimaw na higante ang umatake sa kanya. Marami pang ibang Shuki ang dumikit dito para maging mas malaki, at agad na napagtanto ni Shoshu na maaaring maging masama ang sitwasyon kung hindi niya ito matatapos agad. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang lumaki pa, ngunit hindi ito gumana sa hindi niya malaman na kadahilanan. Sa huli, hinawakan siya ng mga halimaw kaya't hindi siya nakagalaw at isang malakas na suntok ang binigay ng higante. Walang pag-asa si Yuki, at tanging maaari niyang gawin ay manood ng ang higante ay nagpakawala ng isa pang malakas na suntok. Nais niyang mag-transform sa sandaling ito, ngunit ito ay imposible nang walang si Kyoka. Gusto niya na may magawa at naalala niya na siya ay nag-transform nang ang kanyang mga labi ay nadikitan ang kamay ni Kyoka. Nagkaroon siya ng ideya na halikan ang isang bagay na pag-aari nito kaya't nagmadali siya sa labahan. Ang pagdila sa guwantes nito ay nabigo, ngunit ito ay nagsimula ng maliit na transformation kaya't siya ay nasa tamang landas. Ang pagdikdik ng kanyang mukha sa mga damit nito ay nagdulot ng transformation sa kanyang paa, ngunit kailangan niya ng isang bagay na magbibigay ng mas malakas na reaksyon. Sa huli, natagpuan niya ang kanyang mga bota, ngunit napapaisip siya sa kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanyang pagkatao. Ang mga bagay ay lumalala na para kay Shushu sa labas kaya't nagmadali siyang pumunta roon kasama ang bota ni Kyoka. Wala nang oras na natitira kaya't kinakailangan niyang kumilos ngayon kung talagang nais niyang maging isang bayani, kahit na ito ay nangangahulugan na didilaan niya ang isang bota. Ginawa ni Yuki yun at ang kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang katawan. Sa laban, napagtanto ni Shoshu na masyado niyang nasagad ang sarili sa pag-transform sa kanyang napakalaking sukat. Hindi makikitaan ng panghihina ang halimaw, subalit napagtanto ni Shoshu na di magtatagal ay babalik na ang kanyang katawan sa normal nitong sukat. Sa sandaling iyon, kahit partial lang ang transformation ni Yuki, ay nagmadali ito patungo sa laban at desididong gawin ang kanyang makakaya kahit kapiraso lang ng kapangyarihan ang meron siya. Hinawakan ni Shoshu ang halimaw para hindi ito makagalaw na nagbigay ng perpektong target kay Yuki. Binigyan niya ito ng isang malakas na sipa, lubusang winasak ang ulo nito, at nanalo sa laban. Naisip ni Shoshu na masyadong pabaya si Yuki sa paglaban gamit ang parsyal na kapangyarihan, ngunit nagawa iyon ni Yuki dahil tinawag siyang duwag at sinabihan siyang manatili sa likod bago ang laban. Pagkatapos, si Kyoka ay makikitang minamasahe ang katawan ni Yuki dahil may masakit na mga kapalit ang pagpuwersa ng transformation sa kanyang katawan. Niloloko siya ng iba dahil hindi na siya makagalaw pagkatapos lang ng ilang minuto ng labanan, subalit ipinunto niya na hindi pa siya natututo kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Napaisip siya kung dapat bang ayusin ang barikada, ngunit sinabi ni Kyoka na ang mga barikada na pumoprotekta sa mga importanteng lokasyon ay may espesyal na mga katangian. Kaya kung ang pinsala dito ay bahagya lang, ito ay kusang magiging maayos. Napagtanto ni Yuki na ito rin ang paliwanag sa nangyari nang may umatake ring Shuki noon. Bumalik si Kyoka sa pagmasahe sa likod ni Yuki, ngunit ito ay napakasakit at nagtataka siya kung ito na ang kanyang gantimpala para sa pagprotekta sa dormitoryo. Pinagalitan ni Kyoka si Shoshu dahil sa pagmaliit nito sa kanilang kalaban at ipinag-utos sa kanya na tulungan si Yuki sa kanyang mga gawain bilang kaparusahan. Subalit nang umalis sila, ipinahayag ni Shoshu na mayroon siyang higit pang mga mapanirang larawan, kaya't magpapatuloy siyang maging alipin niya. Napagtanto ni Yuki kung gaano kagrabe ang nangyayari sa kanya, at napapaisip kung kailan siya maging malaya. Sa ibang lugar, nakita natin na isang barikada ang nasira. Dumating ang isa pang Demon Defense Force upang hanapin ang sanhi, at isa sa kanila ang nagutos sa iba pa na ipaalam ito sa kanilang commander. Ang natitirang babae ay handang labanan ang halimaw, ngunit napagtanto niya na ang kanyang kalaban ay hindi isang karaniwang Shuki. Hindi pinansin ng halimaw ang kanyang atake para habulin ang dalawang tumakas at bumalik upang atakihin ang naunang babae.
Ang Mega Shuki na ito ay kakainin na siya, ngunit isang misteryosong tao ang nag-utos na huminto ito. Nang ang misteryosong babae ay sumakay sa Shuki, ipinaliwanag niya na nararamdaman niya ang presensya ni Yuki sa mato at oras na para bisitahin siya. Paglaon, dinala ni Kyoka si Yuki sa isang lagusan at sinabihan siyang maghintay muna dahil may mahalagang papeles siyang kailangang asikasuhin. Hindi makapaniwala si Yuki kung gaano katindi ang interdimensyon na paglalakbay dahil halos isang oras na biyahe lang ang ginawa niya para makarating dito. Sa huli, bumalik si Kyoka kaya't sinabi niya sa kanyang alipin na sulitin na ang sariwang hangin habang maaari dahil ang pahinga ay bihira lang dumating. Nagtanong si Yuki kung saan sila pupunta subalit hindi siya binigyan ng sagot ng napakaseryosong si Kyoka. Sa mato, hinahanap ni Shoshu si Yuki at sinabihan na dinala siya ng komandante sa pamamagitan ng Yamagata Passage. Siya ay medyo nagulat sa una, ngunit naalala na ang araw na ito ay isang malungkot na petsa. Pagbalik kay Yuki, makikitang dinala siya ni Kyoko sa isang sementeryo. Ipinaliwanag niya na ilang panahon na ang nakakaraan, may isang insidente kung saan ilang dosenang Shuki ang nakapasok sa mundo na ito at isa sa kanila ay sobrang lakas. Malinaw ang memorya ni Kyoka sa araw na yon at inilarawan niya ang malakas na behemoth na ito na may isang sungay. Ito ay talagang tumatak sa kanya bilang isang bata habang winawasak nito ang kanilang bayan, kaya binansagan niya itong unicorn. Ang lahat ng Shuki na sumalanta noong araw na yon ay naubos sa tulong ng Demon Defense Force na dumating upang tumulong. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang mga record, natuklasan ni Kyoka na ang unicorn ay nakatakas. Ito lamang ang Shuki na nakagawang magamit ang lagusan upang makabalik sa mato. Ang unicorn na ito ay buhay pa, at si Kyoka ay galit na sinabing maghihiganti pa siya sa ginawa ng malakas na demonyo. Ipinapangako niya na lilipulin niya ito at nais ni Kyoka na siguruhing handa si Yuki para sa araw na yon. Ito ang dahilan kung bakit dinala niya ito sa sementeryo sapagkat nais niyang ipakita rito ang lahat ng mga tao na kanyang ipaghihiganti. Pagkatapos, dumating na ang oras na kailangan na nilang bumalik sa mato, ngunit gusto ni Yuki ng kaunting pahinga. Nagtingin si Yuki ng ilang review at natutunan na sikat ang isang cafe malapit dito dahil sa kanilang mga parfait. Ipinaliwanag ni Kyoka na mas mahalaga ang pagbalik sa mato, ngunit madali siyang nakumbinsi sa isang larawan ng nakakatakam na parfait. Nagulat si Kyoka sa pamimilit ni Yuki, subalit mas nababahala pa rin siya para sa mato. Inilantad ni Yuki na nawalan siya ng kanyang kapatid sa isang matomi shop, kaya naunawaan niya kung ano ang nararamdaman ni Kyoka. Sinabi ni Yuki kay Kyoka na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon para sa paghihiganti kung siya ay laging pagod. Dito lalong napagtanto ni Kyoka ang pagiging mapilit ni Yuki. Nasarapan naman si Kyoka sa parfait, at dahil sa kanyang mga ngiti ay naalala ni Yuki ang kanyang kapatid. Palagi silang magkasundo at lagi siyang hinihikayat nitong matuto ng mga bagay tulad ng pagluluto at paglilinis. Biglang may natanggap na emergency call si Kyoka mula sa mato. Hindi man ito banta sa buhay, ngunit tila may seryosong pangyayari na nagaganap. Biglang natapos ang kanilang pahinga at pinag-transform ni Kyoka si Yuki. Dahil sa kanyang anyong demonyo ay mabilis silang nakabalik at ginantimpalaan siya ni Kyoka dahil parte talaga ito para gumana ang kanyang kapangyarihan. Sa pulong, sinabihan si Kyoka na may nadiskubring bagay sa mga pagpapatrol. Isang crater sa lupa ang lumitaw malapit sa kanila kasama ang malaking bilang ng Shuki. Nagulat si Yuki nang makita ang daan-daang Shuki sa isang radar. Kahit si Kyoka ay namangha dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong pangyayari dati. Ginamit ni Ni ang kanyang kakayahan upang ipakita na ang mga Shuki ay hindi umaalis at tila nagtatayo ng kanilang sariling pugad. Ang paglinis sa lahat ng mga Shuki na ito ay isang malaking gawain para sa kanilang squadron at ginanahan si Yuki. Idineklara ni Kyoka na 3 sasakyan ang kanilang gagamitin at nagulat si Yuki nang malaman niyang itinuturing siyang isa sa mga sasakyan na iyon. Mas mabilis na nakaalis si Yuki kumpara sa iba at tinawag siyang isang mabangis na hayop dahil doon. Dumating sina Yuki at Kyoka sa crater at inisip ni Yuki kung gaano kasaklap kung mayroong malaglag doon kasama ng mga Shuki. Gusto niyang simulan ang paglipol sa kanila, ngunit sinabihan siya ni Kyoka na hintayin ang kanyang signal. Nagsimula ng umatake ang iba at ipinaliwanag ni Kyoka na kung ang mga Shuki ay maglabasan, magiging mas madali ito kaysa kung isa-isa nila itong gagawin. Matibay ang mga Shuki, ngunit simple lang ang kanilang estilo ng pakikipaglaban. Kaya hanggat sila ay nananatili sa kanilang estratehiya, imposible silang matalo sa mga Shuki. Sinabi ni Kyoka kay Yuki na maging handa dahil magsisimula sila sa kanilang pag-atake kapag ang isang malaking Shuki ay umabot na sa pinakamalaking sukat nito.
Biglang may lumabas na malakas na beam mula sa kung saan at tumama kay Shoshu. Sa pagtingin sa pinanggalingan nito, napagtanto niyang ito ay isang unicorn na halimaw. Agad itong nakilala ni Kyoka at kinumpirma na ito ang unicorn na sumalakay sa kanilang bayan. Winasak nito ang kanilang truck at ang babae na nakasakay sa unicorn ay nagpahayag na siya ay sumali sa pagdiriwang. Nagulat si Himari na nakakapagsalita ang babae dahil inakala niyang ito ay isang halimaw na kinainis ng nasabing babae. Nagpakawala siya ng malaking atake, ngunit nakayanan itong pigilan ni Himari sa pamamagitan ng pag-transform ng kanyang braso bilang isang shield. Subalit ang atake ay sobrang lakas at nasira ang shield ni Himari at nasugatan siya ng malakas na beam. Agad kumilos si Yuki at Kyoka para sa isang atake at nagawa nilang itaboy ang unicorn. Nasiyahan ng babae sa kanilang lakas, ngunit galit na galit si Kyoka sa muli nilang pagtatagpo ng unicorn. Natuwa ang babae na may palayaw sila para sa demonyo at nagulat si Yuki sa nakakatakot na anyo ng halimaw na sumira sa bayan ni Kyoka. Lahat sa kanilang grupo ay nasa masamang kalagayan at sinabi ni Kyoka na magpakilala ang babae. Ang babae na ito ay nagpapaliwanag na siya ang mortal na kaaway ng Demon Defense Force at nagulat si Kyoka nang maglabas ito ng isang espesyal na prutas. Nagtanong ang babae kung nakita ba ni Kyoka ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit hindi ito sinagot ni Kyoka. Ginamit ng babae ang prutas bilang distraction para sa isang sneak attack, ngunit napigilan ito ni Yuki. Gumamit ang doon ng kombinasyon ng mga galaw, ngunit wala itong epekto sa babae. Ipinaliwanag ng babae na ang kanyang nakababatang kapatid ay palaging sumusunod sa kanya noong bata pa sila, ngunit sa sandaling siya ay nagkaroon ng edad, naging pilyo ito. Nang nagiging lamang na ang babae sa laban, ipinaliwanag niya na ang pagtanda ng kanyang kapatid ay nangangahulugan lang na maaari na niyang simulan na turuan ito ng magandang asal. Hindi maipaliwanag ni Yuki kung ang babae ay isang Shuki o hindi, ngunit sigurado siyang malaki ang pagkakaiba nito sa ibang kalaban na kanyang nakaharap. Naghahanda na ang babae na sabihin ang pangalan ng kanyang kapatid, ngunit natigil ito ng lahat ng mga Shuki na kakaunti na lamang ay nagtipon upang maging isang napakalaking higante. Ang babae ay hindi makapagsalita sa galit dahil sa insidente, at dahil dito ay naalala ni Yuki ang kanyang kapatid. Galit na galit ang babae na naabala habang nagsasalita tungkol sa kanyang kapatid at siya ay agad na sumugod sa higanteng hayop. Pinakain ng babae ang mga labi ng demonyo sa unicorn at ngayon lang napagtanto ni Kyoka na siya siguro ang pinuno ng mga Shuki. Nadismaya ang babae dahil malinaw na wala silang alam tungkol sa mato at madali itong nakaiwas ng atakihin siya ng ating bida. Ipinaliwanag niya na ito ay isang mundo na puro sumpa at ihiniwalay si Kyoka kay Yuki gamit ang isang atake. Namangha ang babae dahil si Kyoka ay may malakas na Shuki at napasa kamay niya ito. Si Yuki ay natakot na siya ay dudurugin ng babae tulad ng ginawa nito sa higante, ngunit ang babae ay nagulat. Napagtanto niya na siya ay hindi isang Shuki. Lalapitan niya pa sana ito nang maitulak siya ni Kyoka palayo. Kumilos si Kyoka upang atakihin muli ang babae, ngunit napigilan ito ng unicorn. Nakataka sila, ngunit galit na sinabi ni Kyoka na bumalik ang mga duwag. Nagpadala na si Kyoka sa galit dahil kung gusto nilang tumakas mula sa kanya, gagawin niya lang rin ang eksaktong ginawa ng unicorn sa lahat ng mga tumatakas niyang kababayan. Nanumpa siyang dudurugin ang mga ito, ngunit nang lumingon siya para hanapin si Yuki, nakita niyang abala ito sa pagtulong sa kanilang mga kagrupo. Nilunok ni Kyoka ang kanyang pagmamataas at sinabi kay Yuki na ang kaligtasan nila Himari at Shoshu ang kanilang prioridad, kaya't atras muna sila ngayon. Pinagsisisihan ni Kyoka na nagpadala siya sa kanyang galit dahil ngayon ay naisip niyang halos nailagay nito sa panganib ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Nang bumalik sila sa dormitoryo, ipinaliwanag ni Kyoka na ang mga sugat ng kanilang grupo ay mababaw lang at gagaling rin agad sa susunod na araw. Ang gantimpala ng werdong ito ngayon ay ang pagiging basahan at natakot si Yuki sa mga naiisip niyang kamanyakan. Humingi ng paumanhin si Yuki sa pagpapalagpas sa unicorn, ngunit hindi ito sinisisi ni Kyoka dahil mas mahalaga ang kanilang kaligtasan. Pinaninindigan niya na ang babae marahil ay bagong uri ng Shuki. Hindi siya makapaniwala na isa sa mga halimaw na ito ang ngayon nakakaintindi na ng kanilang salita, at siguradong ang balita na ito ay ikakagulat ng mundo. Ginulat naman siya ni Yuki nang ipaliwanag nito sa kanya na tila kamukha ng kanyang kapatid ang babae. Mayroon din itong kakaibang reaksyon nang makita ang kanyang mukha. Pero duda si Kyoka dahil hindi maaaring maging ganoon kalakas ang isang tao. Bukod pa dito, wala pa siyang naririnig na ang isang tao ay naging Shuki. Habang nagluluto, napapaisip pa rin si Yuki kung kapatid niya nga ang babae.
Ang problema ay hindi niya maunawaan kung paano ito nakaligtas o kung bakit kinakalaban nito ang Demon Defense Force. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin kung makita niya ito ulit, ngunit kailangan niyang bumalik sa realidad at tapusin ang pagluluto. Inutusan siya ni Nina lumuhod bilang kanyang senyor at sinuntok siya nito sa mukha sa paglalagay ng buong grupo sa panganib. Nang ito'y nailabas na, nauunawaan niya na ginawa ni Yuki ang lahat upang protektahan ang grupo at sinabi niya sa kanya na siya na ang mag-aasikaso ng hapunan upang makapahinga siya. Tumulong pa rin siya sa pagluluto at nagpa siya na mamaya na isipin ang tungkol sa misteryosong babae dahil may trabaho siyang kailangang gawin ngayon. Sa ibang lugar, natuklasan natin na ang pangalan ng babae ay Aoba. Biniro siya ng kasamahan dahil sa mga sugat na kanyang natamo, ngunit ginamot rin siya agad ng kanilang healer na si Coco. Sigurado si Aoba na ang halimaw na kanyang nilabanan ay ang kanyang kapatid na si Yuki, ngunit ang iniisip niya ay kung paano ito nagmukhang Shuki. Ang akala niya ay hindi pinapapasok ang mga lalaki sa Demon Defense Force, ngunit sa kabila nito, natuwa siya sa kanilang munting pagkikita. Pagkatapos maligo, aksidenteng nakapasok ng banyo si Yuki habang nandun si Himari, kaya't handang-handa na itong tapusin ang kanyang buhay. Ngunit bigla na lang nagbukas ang isang lagusan at lumabas ang dalawang babae. Ang isa ay ang commander ng pang-anim na dibisyon na si Izumo, at ang isa ay ang kanyang tinyente na si Azuma. Labis ang interes nila kay Yuki na unti-unti nang sumisikat, ngunit inutusan ito ni Izumo na tawagin si Kyoka. Pinuri ni Izumo si Kyoka sa pagkakaroon ng isang alipin na magaling gumawa ng kape. Nagpadala ng mensahe ang Supreme Commander tungkol sa paglitaw ng mapanirang humanoid Shuki, kaya dumating si Izumo upang talakayin ito. Karaniwang kanya-kanya ang pagkilos ng magkakaibang squadron, ngunit mula ngayon, maigi na maging mas malapit sa isa't isa ang buong Demon Defense Force. Ininsulto ni Azuma si Himari sa pagkawala nito ng malay, habang nakikipaglaban sa humanoid Shuki. Tinawag niya itong duwag at sinabing hinahatak nito ang reputasyon ng kanilang pamilya sa putikan. Sinabi ni Azuma kay Himari na sumuko na sa pangarap nito, at bumalik na lang sa kanilang bahay kasama siya. Pero ang katotohanan na ayon na rin kay Izumo ay ang humanoid Shuki ay talagang malakas. Sumang-ayon si Kyoka at naunawaan kung bakit pinagtitipon silang lahat. Ipinapahayag ni Azuma ang kanyang kumpiyansa sa pagtutulungan nila ni Kyoka, ngunit wala siyang tiwala sa grupo ni Kyoka. Nagparinig siya at sinabi na hindi niya babanggitin ang pangalan, ngunit mayroon isang tiyak na magpapabagal sa kanila. Nakaisip si Kyoka ng isang ideya at ipinunto na mahalaga para sa kanila na suriin ang lakas ng bawat isa. Para magawa ito, inirekomenda niya na magdao sila ng isang inter-squad exhibition match. Nagulat ang lahat at ang walang alam na si Yuki ay agad na naisip na ito'y isang sports match. Pero mabuti at itinama siya ni Ni at ipinaalam sa kanya na ito'y isang paligsahan ng lakas, kapangyarihan sa pagitan ng mga squadron. Gusto ni Kyoka na maging single combat ito at pumayag naman si Izumo. At dahil kailangan nilang maghanda, sila Izumo ay umalis na. Sa sandaling yon, hiniling ni Himari kay Kyoka na tulungan siyang maghanda para sa laban. Ipinaliwanag ni Kyoka na hindi ito madali, ngunit ipinahayag ni Himari na kahit ano pa ang kailangan ay kanyang gagawin para lang manalo siya. Sumang-ayon si Kyoka at sinabihan siya na magsimula agad sa pagsasanay. Pagkatapos nito, lumingon si Himari kay Yuki at ibinunyag na ang tunay na ibig sabihin ng kanilang kasunduan ay magiging alipin na niya si Yuki. Matapos nilang masarapan sa luto ni Yuki, ibinunyag niya na ang lihim na sangkap nito ay taba ng manok. Tinawag siyang magaling na alipin ni Himari kaya't napaisip siya kung paano umabot sa ganitong punto ang mga pangyayari. Simple lang ang sagot dito at ito ay para sa kapakanan ng exhibition match at ipinahayag ni Himari na kinakailangang manalo siya. Alam ni Kyoka na naapektuhan si Himari sa sinabi ni Azuma, kaya't ang magiging laban na ito ay magbibigay ng pagkakataon kay Himari na maturuan ng leksyon si Azuma. Sa kanilang paglalakbay para magsanay, hindi pa rin maisip ni Yuki kung paano siya naging alipin ni Himari. Ipinakita ni Himari na ang pagbabago ng bahagi ng kanyang katawan sa mga armas ay hindi talaga ang kanyang pangunahing kakayahan. Inilantad niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Yuki ng kanyang telepono, ngunit ito'y tila isang uri ng trading card game. Ipinaliwanag ni Himari na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na learning. Ito ay nangangahulugang siya ay makapag-aaral ng iba't ibang kakayahan ng ibang tao at magagamit ito sa kanyang sarili. Binanggit ni Yuki kung gaano kadaya iyon at ipinaliwanag ni Himari na ang kailangan lamang niyang gawin ay pumili ng kakayahan ng isang tao sa kanyang telepono at gamitin ito.
Ngayon napili na niya ang commander, kaya maaari na niyang gamitin ang kakayahan ni Kyoka. Nag-aalala si Yuki kung alam ni Himari ang lahat ng detalye ng kakayahan ni Kyoka, ngunit ang alam niya lamang ay ito'y mabigat sa katawan. Iniisip ni Himari na ang ibig sabihin lang nito ay siya na ang mag-aasikaso ng paglilinis at labada at ipinahayag na hindi niya iyon indahin basta't matalo lang niya ang kanyang kapatid. Bigla silang napalibutan ng mga Shuki, kaya't pinag-transform na ni Himari si Yuki. Binanggit ni Yuki na binalaan na niya ito nung una pa lang kaya't nag-transform na rin siya. Ngunit ang proseso ngayon ay medyo iba. Sa pagkakataong ito, iba ang naging anyo niya kumpara kapag si Kyoka ang kasama niya at isa pang bagay ay mas maliksi siya ngayon. Namangha siya sa kung paano siya nakakakilos sa ganitong anyo dahil mas mabilis pa siya kumpara sa mga galaw mismo ni Kyoka. Ang pangunahing kahinaan nga lang nito ay hindi siya ganun kalakas ngunit napagpasyahan niyang gawin na lamang ang kanyang makakaya. Ginamit ni Yuki ang kanyang napakabilis na mga galaw at naglabas ng walang tigil na mga suntok. Natural lamang na namangha si Himari at naging kumpiyansa na si Yuki ay makakatulong sa kanya na talunin ang kanyang kapatid. Nang matapos si Yuki sa pagwasak ng mga Shuki, nagtaka siya kung bakit ito ang pinili ni Himari na kakayahan kumpara sa iba pang maaari niyang gamitin. Ipinaliwanag ni Himari na ito'y dahil nagbibigay ito ng pagkakataon kay Yuki na maging kapaki-pakinabang. Sinabi niyang dapat ay magpasalamat siya, ngunit siya ay napahinto nang maramdaman niya ang kapalit ng paggamit sa kakayahan ni Kyoka. Matapos mabigyan ng gantimpala si Yuki, ipinaliwanag niya na mas mainam kung ibang kakayahan ang gagamitin ni Himari. Sinabi ni Himari na gagawin niya yon kung maaari lang subalit mayroong aspeto na dapat angkop sa kanya ang abilidad na kanyang gagayahin. Dahil kung hindi, ang kalidad ng nasabing kakayahan ay bababa sa puntong halos wala na rin itong silbi. Halimbawa, kung gagamitin niya ang kakayahan ni Shoshu sa paglaki, lalaki lang ang kanyang ilong ng 1 pulgada. Binigyan siya ni Yuki ng paalala tungkol sa kapalit ng paggamit sa kakayahan ni Kyoka, ngunit tinanggap na lang ito ni Himari. Gusto ni Yuki na malaman kung bakit desperado siyang talunin ang kanyang kapatid kaya ikinwento niya dito ang kanyang pinaggagalingan. Ipinanganak siya sa isang impluwensyal na pamilya na marami nang napatunayan. May narating na ang lahat ng kanyang mga nakatatandang kapatid kaya't umaasa rin ang mga ito na magiging ganun rin si Himari. Sa kasamaang palad, madalas niyang isinasagad ang sarili kaya naman lagi siyang nasasaktan bago pa man magsimula ang isang okasyon. O kaya naman ay masyado itong nagiging nerbiyosa na nauuwi sa pagkakaroon ng sakit. Wala pa siyang napatunayan at naisip ni Yuki na parang ganun rin ang kanyang sitwasyon. Alam rin nila ang kahinaan ng kanyang kapangyarihan, kaya't palagi siyang tinutukso ng kanyang mga kapatid kapag hindi siya makasabay sa mga ito. Ito ang kanyang unang pagkakataon mula nang putulin niya ang ugnayan sa kanyang pamilya na patunayang mali sila tungkol sa kanya. Iniutos ni Himari kay Yuki na makipagtulungan at naisip niya na napakahirap tulungan ang isang tao na hindi man lang marunong magsabi ng maayos. Saka lang inilahad ni Himari na ang kanyang pangwakas na layunin ay maging isang bayani tulad ng kanilang commander. Umaasa siya na magiging isa siyang bagong bersyon ng kanyang sarili kung matatalo niya si Azuma. Gusto ni Himari na maipamalas ang ibang bahagi ng kanyang pagkatao at naunawaan iyon ni Yuki. Napansin ni Himari na mayroon pang isang kulang para sa laban at iyon ay ang finishing move upang matalo ang kanilang kalaban. Ngayong ginamit na ni Yuki ang kanyang utak upang isipin ito, napagtanto niya na ang tangilang niyang ginagawa sa laban ay mga hindi pinag-isipang suntok at sipa sa lahat ng makikita niyang halimaw. Mayroon din siyang sariling dahilan kung bakit gusto niyang maging mas malakas at inisip niya kung si Himari ang susi sa pagbubukas ng isang bagong landas. Nakumbinsi dito si Yuki at pumayag na tulungan siya. Ipinaalala sa kanya ni Himari na siya ay alipin ito. Ipinaliwanag na ang kapangyarihan ng kanyang kapatid ay ang tinatawag na Golden Hour. May kakayahan itong kontrolin ang oras kabilang ang pagpapahinto at pagpapabalik nito. Matapos itong marinig, ang kaninang kumpiyansa at optimistikong si Yuki ay biglang napanghinaan ng loob. Sa dormitoryo ng ibang squadron, naramdaman ni Azuma na may sinasabi ang kanyang kapatid tungkol sa kanya. Nanumpa siya na ilalagay niya si Himari sa kanyang lugar sa Mato Exhibition at hindi na siya makapagantay sa pagdating ng araw na iyon. Habang sila'y nagsasanay, ipinakita ni Himari na bagaman ang kapangyarihan ni Azuma ay walang dudang mapanganib, ito ay nakakaubos ng enerhiya. Mapapagod siya kung gagamitin niya ito ng maraming beses at dito sila magtatagumpay. Binanggit ni Yuki na ang simpleng paggamit lamang ng kapangyarihan ni Azuma ng isang beses ay malaki ng problema. Ngunit mayroon pang mas hihigit dito.
Ipinaliwanag ni Himari na kailangang gumawa ng wordong posisyon ni Azuma upang mapagana ang kanyang kapangyarihan dahil ito ay pangangailangan para mapalakas ang kanyang mga kakayahan. Dahil dito, inirekomenda ni Yuki na gamitin nila ang kanyang liksi para sa kanilang finishing move. Sumang-ayon si Himari at plano niyang gamitin ang isang napakabilis na galaw na hindi na magkakaroon pa ng pagkakataon si Azuma na magpahinto o magpabalik ng oras. Dapat ring sapat ang puwersa nito para tuluyang matalo si Azuma sa laban. Sinubukan ni Yuki ang isang mabilis na suntok, ngunit kailangan pa itong pagbutihin upang maging galaw na hindi maiwasan. Inutusan ni Himari si Yuki na ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang bahagi lang ng kanyang katawan, kaya ginawa niya ito sa kanyang mga binti at ang mga ito ay biglang lumaki. Sa sandaling yon, may dumating na Shuki at eksakto ito upang magsilbing practice dummy. Dahil sa mga napakalaking binti ni Yuki, mas mabilis pa siya kumpara sa kanina, ngunit hindi maganda ang una niyang subok sa espesyal na galaw. Matapos muling matalo ang lahat ng Shuki, napagtanto ni Yuki na naisagad niya ang kanyang sarili dahil hindi na niya maigalaw ang kanyang mga binti. Malinaw rin na nawalan siya ng lakas sa kanyang mga braso dahil ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang mga binti. Dinetermina ni Himari na kailangan lang niyang magpatuloy sa pag-eksperimento dito hanggang sa makuha niya ang tamang teknik at binigyan niya si Yuki ng magiliw na tapik sa ulo. Dumating si Kyoka sa kanilang sumunod na sesyon ng pagsasanay at namangha siya sa pagbabago ni Yuki. Pinuri din niya si Himari sa pag-iisip ng magandang finishing move, ngunit siya ay nagtaka kung bakit nanonood si Himari mula sa malayo. Bili ni Kyoka kay Himari na may pangunahing esensya sa paggamit ng kanyang kakayahan at ipinaalala nito na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Ang kanyang mga salita ay pumasok sa isipan ni Himari kaya't siya ay sumampa kay Yuki at sinabing sasakyan niya ito pagdating ng laban. Naisip ni Himari na ang kakayahan ni Kyoka ay nangangailangan na siya ang magkontrol sa kanyang alipin at hindi lang basta-bastang pagsasabi dito kung ano ang gagawin. Kinuha ni Himari ang mga kadena nito at inutusan siya na ilabas ang kanyang lakas sa kanyang mga binti. Ginawa ito ni Yuki at kanyang napansin na mas marami pang lakas ang dumadaloy ngayon sa kanya kumpara sa dati. Iniutos ni Himari na durugin ang unang Shuki na kanilang nakita at madali itong nagawa ni Yuki. Hindi makapaniwala si Yuki sa kanyang ginawa at napagtanto nila na ito na ang finishing move na kanilang hinahanap. Hindi sigurado si Yuki kung magagawa niya ito ulit pero swerte sila na maraming practice dummy na sumusulpot sa kanilang paligid. Matapos nilang matalo ang lahat, ilang milyong beses ang kapaguran ni Yuki kumpara sa karaniwan. Natanggap ni Yuki ang kanyang susunod na gantimpala at sumumpa na susubukang maunawaan ang bagong teknik na ito upang magamit muli sa hinaharap. Nagpatuloy ang pagsasanay at makikita dito kung paano nagtuloy-tuloy ang paglakas ni Yuki. Sa araw ng eksibisyon na labanan, dumating si Izumo at ang iba pa. Nakita ni Azuma na may plano si Himari, ngunit may pagdududa sa kanyang isipan dahil hindi siya naniniwala na kaya itong gawin ng kanyang kapatid. Medyo kinakabahan si Himari, ngunit dumating si Yuki upang sabihin na malapit nang magsimula ang laban. Nakita ni Yuki na naapektuhan si Himari kaya't sinabihan niya itong huwag mag-alala at ipinaalala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Bumalik ang kumpiyansa ni Himari at sinigurado niya na sila ay magtatagumpay. Nang handa na ang lahat sila ay sumulat ng kanilang mga pangalan para ang babae na nagngangalang Gina ay magamit ang kanyang abilidad. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumikha ng isang barikada sa pamamagitan ng pagguhit ng linya sa lupa na gumagana bilang boundary. Tanging ang mga nakalista lang na pangalan ang maaaring makapasok dito. Bukod pa rito, anumang pinsala na nakuha sa pakikipaglaban sa loob ng barikada ay magagamot. Si Gina ang magiging referee at tuwang-tuwa siya na makakakita siya ng aksyon mula sa Demon Defense Force. Hindi man lahat ay naniniwala na ang kapangyarihan ng espesyal na prutas ay nakabatay sa natural na ugali at pag-iisip ng isang tao. Si Gina ay naniniwala dito. Dahil dito, siya ay nasasabik na makita ang kapangyarihan ng lahat. Kayang panatilihin ng barikada ni Gina ang lakas ng libu-libong Shuki at umaasa rin sila sa kanya para hatulan ang mga laban. Halata kay Yuki na si Gina ay isang tagahanga ng Demon Defense Force, ngunit ibig sabihin nito ay galit siya sa mga lalaki. Si Ni ay hindi isang mandirigma kaya ang trabaho niya ay mag-cheer sa kanyang mga kasamahan sa squadron. Agad-agad, ang round 1 ay magsisimula na sa pagitan ni Himari at Azuma. Ang patakaran ay kung sino ang unang sumuko o mawalan ng malay ay matatalo. Ang mga sugat ay gagamutin kaya't inaasahang ibibigay nila ang lahat sa laban.
Plano ni Azuma na ibalik si Himari sa kanilang tahanan kapag siya ay nanalo, ngunit ipinaliwanag ni Himari na hindi na siya ang dating tao noon. Ipinahayag niya na siya ang mananalo at pinag-transform na niya si Yuki. Ayon kay Azuma ay hindi niya hahadlangan ang isang tagapag-alaga na gamitin ang kanyang aso sa laban kaya't wala siyang problema sa pagsali ni Yuki sa laban. Nang handa na ang pareho, nagsimula na ang laban. Nagsimula si Azuma sa pagbibigay babala sa kanyang kapatid, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, siya ay bigla ang naghabol ng hininga mula sa mabilis na atake ni Yuki. Wala siyang kaalam-alam kung saan ito nanggaling, ngunit tinipon niya ang kanyang kamalayan at ibinalik niya ang oras ng 5 segundo. Bumalik ang oras sa simula ng laban, ngunit nadarama ni Himari na si Azuma ay unti-unti nang napapagod. Mabuti na lang at may plano sila para sa sitwasyon na hindi matapos ang laban sa isang atake. Handa si Azuma na alamin kung ang kanilang unang atake ay tsamba lang at naisip niyang tila hindi napapansin ni Himari na ang kanyang kakayahan sa pagmanipula ng oras ay lumakas pa. Pinunto ni Azuma na ang mga batang kapatid ay hindi kailanman maaaring manalo sa mga mas matanda at dito'y pinakita ang kanyang kakayahan na kung tawagin ay prime time. Hindi binigyan ni Himari ang kanyang kapatid ng oras at inutusan si Yuki na gumamit ng napakabilis na galaw. Nakayanan ni Azuma na gamitin ang Golden Hour upang ibalik ang oras ng 5 segundo pabalik bago mangyari ang huling atake. Sa sandaling pumasok sila sa saklaw ng atake ni Azuma, pinahinto niya ang oras sa loob ng 5 segundo. Sa kasamaang palad, napansin niyang lumabas sila sa kanyang saklaw at nagsimula ng mapagtanto ni Azuma na sila ay nagpapalit na ng taktika. Natuwa si Himari na makitang nasayang ng kanyang kapatid ang kanyang kakayahan, kaya't sinasabi niya kay Yuki na sundin ang plano. Nagulat ang mga tagapanood nang makita si Yuki na kumikilos ng mas mabilis kaysa sa isang bala at naging malinaw na sinusubukan ni Himari na lituhin si Azuma habang sila'y tumatakbo ng paikot-ikot. Naramdaman ni Yuki kung gaano kadeterminado si Himari na manalo at pinanindigan niyang dapat siyang makatulong para matalo nila si Azuma. Dinagdagan ni Yuki ang kanyang bilis at ang kanilang grupo ay natuwa at lalo pa silang sinuportahan. Kumuha si Azuma ng isang espesyal na baril na maaari lang gamitin sa mato, ngunit masyadong mabilis si Yuki sa anyong ito. Lalo pang nairita si Azuma, ngunit masaya si Yuki dahil nagagawa nilang lituhin ito gaya ng kanilang plano. Natuwa si Izumo habang nanonood dahil naging maganda ang laban. Iniisip ng lahat na ang paglilingkod ni Yuki ay para lamang kay Kyoka, ngunit malinaw na ngayon na siya ay maaaring maging alipin rin ng ibang amo. Sa paglalaban ng dalawa, nagulat si Himari nang makita ang determinasyon ni Yuki sa pakikipaglaban para sa kanya. Hindi niya inaasahan na magsusumikap ng ganito si Yuki, kaya't naisip niyang dapat siyang humingi ng paumanhin dito para sa mga oras na tinrato niya ito ng hindi maganda. Gayunpaman, una nilang dapat magawa ay ang manalo sa laban. Iniisip ni Himari na si Azuma ay maaaring gumamit ng Golden Hour anumang oras. Pero sa kabila nito ay kailangan niya munang gawin ang mga wordong posisyon para dito. Sa sandaling nakita nila na nagsisimula na siya sa posisyon, magpapasya sila kung sila'y aatak o aatras. Higit pa rito, alam nila kung gumamit na siya ng kanyang abilidad depende sa kanyang kinikilos. Kung bigla siyang magmukhang pagod, patunay ito na pinabalik niya ang oras. At kung hindi, kailangan lang nilang umiwas. Sa kanilang pag-iwas sa mga bala, sinabi ni Himari na maaari lamang magamit ni Azuma ang kanyang kakayahan ng ilang beses dahil ito ay nakakaubos ng enerhiya. Kung magagawa lang nilang ipaaksaya ito sa kanya, tiyak na mananalo sila. Alam na ni Azuma kung ano ang iniisip ni Himari at natuklasan niya ang kanyang estratehiya. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang kanyang natatanging abilidad. Inakala ni Himari na ito ay isa pang Golden Hour at saktong nasa labas naman sila ng saklaw nito. Ngunit mali siya dahil ginamit ni Azuma ang prime time upang patigilin ang oras ng 10 segundo. Pinapahinto nito ang oras sa mas malaking saklaw at ngayoy wala ng paraan si Himari para makatakas dito. Nanumpa si Azuma na tatalunin niya ang kanyang kapatid upang mapabalik niya ito sa kanilang tahanan at gawin muling impyerno ang buhay nito. Nagpakawala pa siya ng ilang bala sa kanyang kapatid bago matapos ang 10 segundo. Nang matapos ang oras, muling gumalaw ang lahat at tumama ang mga bala sa mga bida. Walang nakakita kung ano ang nangyari sapagkat lahat ay inakalang si Himari na ang nananalo sa laban, ngunit siya na ngayon ang nakahiga. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag ni Azuma ang kanyang kakayahan na prime time. Sa pamamagitan ng ultimate na posisyon, kaya niyang idoble ang haba ng oras na kanyang nakokontrol.
Ang negatibong bagay nga lang dito ay mas mahaba ng ilang segundo ang tinatagal bago ito maging aktibo kumpara sa Golden Hour. Alam ni Azuma na unti-unti nang natutunan ng kanyang kapatid ang iba't ibang posisyon ng kanyang abilidad kaya't kinailangan niya na itong gamitin. Nagulat ang lahat ng nanonood dahil hindi nila alam na kayang pahintuin ni Azuma ang oras sa buong 10 segundo. Hindi makapaniwala si Himari na itinago ng kanyang kapatid ang kakayahan na ito, ngunit ipinaliwanag ni Azuma na ang isang henyo tulad niya ay lalo pang nagiging matalino sa paglipas ng panahon. Ang hindi pagkonsidera nito sa kanyang mga kalkulasyon ang naging kabiguan ni Himari. Ipinunto dito na nagtagumpay si Himari sa pagkontrol ng laban dahil sa bilis ni Yuki, ngunit binura ni Azuma ang lahat ng gamitin nito ang nasabing abilidad. Ang pagpapakawala ng kanyang abilidad na prime time ang nagpabaliktad sa mga pangyayari. Nangangamba si Ni para sa kanyang kaibigan, ngunit alam ni Shoshu na hindi pa tapos ang laban. Sinuportahan nila ang kanilang kaibigan at hinimok si Himari na ipakita sa lahat kung gaano katatag ang kanilang dibisyon. Ngunit hindi maganda ang takbo ng mga pangyayari dahil masyadong pamilyar si Azuma sa kakayahan ni Himari na tinatawag na learning. Ipinaliwanag ni Azuma na kapag ang learning ni Himari ay umangkop sa isang kakayahan na nangangailangan ng kapalit, hindi siya makakapagpalit ng abilidad hanggat hindi ito napagbabayaran. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakakapagpalit ng abilidad si Himari sa kalagitnaan ng laban. Mahilig talaga si Azuma na tuksuhin ang kanyang mga kalaban habang sila ay nahihirapan kaya ipinaalala niya kay Himari ang nakaraan. Binalikan niyang ang kanyang kapatid ay kailanmay hindi nagtagumpay sa mahahalagang mga bagay. Wala itong pinagkaiba sa sitwasyon ngayon dahil walang paraan si Himari para kontrahin ang prime time ni Azuma. Iniutos ni Azuma na sumuko na si Himari at nagsimula ng mag-alinlangan si Himari kung ang mga bagay ay magiging tulad uli ng dati. Nag-aalinlangan si Himari kung ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan, ngunit ipinaliwanag ni Yuki na sinusubukan lamang ni Azuma na guluhin ang kanilang mga utak. Sinabihan niya si Himari na tingnan ang mukha ni Azuma at ipinaliwanag kung gaano na ito kapagod. Malinaw na nababahala si Azuma at hinulaan ni Yuki na hindi na niya muling magagamit ang kanyang abilidad. Ipinahayag ni Yuki na siya ay mapapahiya kung ang kanyang amo ay gagawa ng isang bagay tulad ng pagsuko sa puntong sila ay malapit na sa tagumpay. Sinabi ni Himari na tila pagod din naman siya at matulis ang dila nito para sa isang alipin. Bumalik ang kumpiyansa ni Himari at ipinapangako niyang parurusahan si Yuki pagkatapos ng laban. Ang mga kaibigan ni Himari ay patuloy na sumusuporta sa kanya habang sila ay bumabangon at malinaw na malapit na talagang magtapos ang laban. Hinahanda ni Azuma ang kanyang sandata at sinabi kay Himari na itigil na ang kanyang kahihiyan. Pero hindi na muling magugulo pa ang isipan ni Himari dahil malinaw na sa kanya ang mga bagay. Binanggit niya na sa kanilang dibisyon, ang pagpapakita ng katatagan hanggang sa dulo ay hindi nakakahiya. Inakala ni Azuma na ang pagkasira ng loob ni Himari ngayon ay makakatulong para mas mapadali na ito'y kanyang mabago sa hinaharap. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay na yon. Handa na si Yuki at Himari na gamitin ang kanilang huling galaw kaya't nagsimula na rin si Azuma na gawin ang kanyang Golden Hour na posisyon. Naglabas ng liwanag ang katawan ni Yuki, ngunit nagulat si Azuma dahil nagawa na niya ang kanyang posisyon. Pinabalik niya pa rin ang oras ng 5 segundo para tapusin ang laban, ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita si Yuki sa kanyang harapan. Hindi niya makita si Himari, ngunit ang oras ay unti-unting nauubos sa kanyang kakayahan, kaya't nagpaputok pa siya ng ilang bala kay Yuki. Nagulat ang lahat nang makita na may pinsala si Azuma at nakita na si Himari ay nakahiga sa lupa. Hindi inakala ni Azuma na ganun kadesperado si Himari na makuha ang panalo na handa itong isakripisyo ang lahat at dito na bumagsak si Azuma. Hindi makapagsalita ang lahat sa kanilang nakita nang biglang gumawa si Himari ng isang victory na posisyon. Opisyal na inihayag ang pagkapanalo ni Himari at nagbiwang ang lahat. Ipinaliwanag ni Kyoka na ginamit ni Himari ang liwanag at usok mula sa reverse transformation ni Yuki para bulagin si Azuma. Siya ay namangha sa kanyang tinyente at pinuri niya ito sa kanyang diskarte. Huminto ang lahat sa pagdiriwang nang maunawaan nila na si Yuki ay nasa masamang kalagayan, ngunit sinabi ni Kyoka na walang dahilan para mag-alala. Bumalik sa kamalayan si Yuki matapos siyang barilin at sinabihan na karaniwan na ang ganitong uri ng pinsala ay maaaring maging peligroso sa buhay. Ngunit dahil naranasan nila ang mga ito sa loob ng barikada ni Gina, gagaling ito na parang walang nangyari. Gumaling agad si Yuki at namangha siya sa kapangyarihan ni Gina.
Itinulak siya ni Himari ngayon na okay na siya, ngunit ipinaalala niya rito na kakabawi lang niya sa kanyang kamalayan. Ngunit ngumiti ang dalawa dahil napagtanto nila na kanilang naipanalo ang mahirap na laban. Kinilala ni Himari ang pagsusumikap ni Yuki at tinulungan niya itong makatayo. Nakabalik na rin sa kamalayan si Azuma at napaisip kung hanggang saan lang ang kakayahan dati ni Himari. Naalala pa niya kung paanong nagkakaroon ng sipon ang kanyang kapatid bago ang pagsusulit sa paaralan dahil masyado itong nagpapakahirap. Iniisip noon ni Azuma na si Himari ay walang mararating. Pero ngayon, napagtanto niya na siya ay nagkamali. Hinarap ni Azuma si Himari at hindi alam ni Yuki kung ano ang kanyang gagawin. Nakakagulat na inamin ni Azuma na lumakas si Himari at nangako itong tatratuhin na siya ng mas mabuti. Gusto niyang bumalik si Himari sa kanilang tahanan, ngunit ito'y tumanggi at sinabing sa ika-7 dibisyon na siya nababagay ngayon. Wala nang masabi si Azuma para mapilit ang kapatid kaya naman ikinalungkot niya ito. Pagkatapos nito, ang dalawa ay nagpapahinga mula sa laban at ginantimpalaan ni Himari si Yuki ng isang halik. Sa ibang lugar, binalikan ni Izumo ang laban kasama si Azuma. Ipinaliwanag ni Izumo na ito ang unang laban ni Yuki sa isang tao kaya't posibleng hindi pa niya binigay ang buong lakas sa kanyang mga atake. Dahil dito, kung ang unang atake ni Yuki na direktang tatama ay tiyak itong ikamamatay ni Azuma. Pinaalala ni Izumo sa kanyang tinyente na huwag babaliwalain ang kanyang mga kalaban gaya ng hindi niya pagtapos sa mga ito nang gamitin niya ang prime time. Ang huling komento ni Izumo ay tungkol kay Yuki. Namangha siya sa determinasyon ni Yuki hanggang sa isakripisyo pa nito ang sarili sa dulo. Sa labas, natutunan natin na susunod na lalaban si Shoshu, ngunit hindi pa bumabalik sina Himari at Yuki. Gusto rin ni Shoshu na mapabilib si Yuki sa kanyang mga kakayahan, kaya't pumunta siya sa loob ng dormitoryo para sunduin sila. Sinabi ni Himari kay Yuki na siya ang pangunahing dahilan kung bakit niya natalo ang kanyang kapatid at binigyan siya nito ng isa pang halik. Humingi ng paumanhin si Himari sa pagtrato niya kay Yuki noon at sinabing baka hindi naman lahat ng mga lalaki ay masama. Binanggit ni Himari na ang mga halik ay walang ibang kahulugan kundi kapalit lang ng paggamit ng kakayahan at nagulat si Shoshu nang marinig ito sa unang pagkakataon. Sa labas, humingi ng paumanhin si Azuma sa pagkatalo niya sa laban. Ang kanyang pagkabigo ay nangangahulugan na si Sahara na ngayon ang dapat magbigay ng panalo sa kanila at mapapansing hindi nababahala si Sahara. Kumpiyansa si Sahara na mananalo siya, ngunit makikita dito na mayroong mga misteryosong nilalang na malapit sa lugar. Ang round 2 ay si Shoshu laban kay Sahara at pareho silang espesyalista sa hand combat. Gusto ni Shoshu na mapabilib si Yuki at umaasa na baka mabigyan siya nito ng papuri pagkatapos. Para sa pagkatalo, ang tungkulin na ni Azuma ngayon ay maging isang cheerleader at nangako si Sahara na gagawin niya ang kanyang makakaya para manalo. Nagdesisyon ang dalawa na ipagpaliban muna ang paggamit ng kanilang mga abilidad kaya nagsimula ang kanilang laban sa matinding hand combat. Agad na pinabagsak ni Shoshu si Sahara sa lupa, ngunit sa huli ay nagawa ni Sahara na supleksin siya pabalik. Nagsisimula pa lamang si Shoshu, ngunit pagod na si Sahara at ipinahayag niyang oras na para gamitin nila ang kanilang mga kakayahan. Iniisip ng mga kaibigan ni Sahara kung gaano karami ang gagamitin niya sa isang partikular na bagay at inaasahan nilang ang gagamitin niya ay 3. Nakumpara naman ni Kyoka na pareho ang kanilang mga kakayahan na nakatuon sa pisikal na mga atake at inaasahan naman ni Izumo na tatapusin agad ni Sahara ang laban. Naging higante si Shoshu at ginamit ni Sahara ang kanyang kakayahan na tinatawag na Mud-Sheet. Pagkatapos niyang sabihin ang salitang 3, umiwas siya sa isang atake at ipinahayag na ang papel ay mananalo laban sa bato at sabay na inatake si Shoshu sa kanyang malaking mukha. Ang abilidad ni Sahara na Mud-Sheet ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na pataasin ang kanyang lakas sa eksaktong haba ng oras na kanyang inilalahad bago pa man niya ito gawin. Mayroon itong minimum na 1 minuto at maksimum na 60 minuto. Kapag mas maigsi ang oras na sinabi niya ay nagiging mas malakas siya. Gayunpaman, mayroon itong mandatoryong cooldown na 3 minuto. Nakakonekta ng ilang atake si Sahara at ipinunto niyang ang malaking sukat ni Shoshu ang dahilan kung bakit madali siyang gawing target. Nakatama pa ng matinding suntok si Sahara at nag-alala si Shoshu na baka mabigo siya sa harap ni Yuki. Gusto ni Sahara na sumuko na si Shoshu, ngunit ipinaliwanag ni Shoshu na nagsisimula pa lang siya. Namangha si Sahara sa ugali ni Shoshu at hindi rin maipaliwanag ni Shoshu kung bakit siya sobrang determinado. Sa pagtingin sa nakaraan, ipinakitang hindi interesado si Shoshu sa pag-ibig sa isang lalaki.
Mas gusto niya ang mga bagay na kapanapanabik, at naisip niyang magiging masaya ang pagsali sa Demon Defense Force sa Mato. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na mauunawaan rin niya ang halaga ng isang relasyon balang araw at ngayoy nais na niyang panoorin siya ni Yuki habang nakikipaglaban kay Sahara. Minungkahi ni Sahara na bawasan ni Shoshu ang kanyang sukat para siya'y mas maging maliksi, ngunit ito ay tila hindi masaya para kay Shoshu. Naniniwala si Shoshu sa kasabihan na go big or go home, kaya't ginawa niya ang kabaliktaran ng suhestyon ni Sahara at mas lalo pang nagpalaki. Walang nakapredikta ng ganitong pangyayari, at ibinagsak ni Shoshu ang kanyang malaking katawan kay Sahara. Pero hindi dapat baliwalain si Sahara sapagkat kaya niyang makasabay dito. Hinawakan siya ni Shoshu at ipinuntong sobrang laki na niya ngayon para magawa pang iwasan. Ibinalibag niya si Sahara sa lupa, at nagagalak na sinabi ni Ni na panalo na si Shoshu sa laban. Nagsimula nang magbilang si Gina, ngunit lahat ay nagulat kay Sahara nang makita nilang bukod sa hindi pa ito natatalo ay nagsisimula pa itong maging mas malakas. Pinaliwanag ni Azuma na kapag nawala si Sahara sa kamalayan, habang aktibo pa ang kanyang kakayahan, ang kanyang mataas na killer instincts, ang magsisimulang kumontrol sa kanyang katawan. Atakihin niya mapakaaway man o kakampi dahil ito ang kapalit ng ganito kalakas na kapangyarihan. Kayang-kaya niya ring matulog kahit saan at anumang oras at ito ang kanyang lihim na abilidad. Ang walang malay na si Sahara ay ganap na dinurog si Shoshu at nagsimula na ang pagbibilang ng referee sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi na makabangon si Shoshu mula sa makapangyarihang atake at ipinahayag na si Sahara bilang panalo. Ginamot ni Gina ang lahat ng sugat niya at humingi ng paumanhin si Shoshu sa pagkatalo. Pinagaan ni Kyoka ang kanyang pakiramdam sa pagsabing maaari pa naman nilang pagtrabahuhan ang kanilang mga abilidad sa susunod at umalis na si Shoshu para magpalit ng damit. Sa kanyang pagalis, nag-umpisa siyang umiyak dahil nagmukha siyang kahiyahiya sa harap ni Yuki. Narinig ni Yuki ang kanyang pagiyak at lumapit upang mag-alok ng inumin dahil siya ang tagapangalaga ng dorm. Gustuhin man ni Shoshu na burahin na lang ang alaala ni Yuki sa kanyang pagkatalo, sa kasamaang palad ay wala siyang ganung kapangyarihan. Sinabi niyang siguro nga ay mahirap talagang matalo, ngunit hindi niya naisip na nakakahiya ang laban. Sa totoo lang, nais ni Yuki na mas makita pa niya ang kanyang mga kamanghamanghang galaw at ito ay nagpagaan lalo sa pakiramdam ni Shoshu. Pinapikit ni Shoshu ang kanyang mga mata at binigla si Yuki ng isang halik. Hindi niya alam kung bakit ito ginawa ni Shoshu, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang sundan ang kanyang nakakagulat na pagkatalo ng isa pang mas nakakagulat na bagay. Gayunpaman, iniisip niya rin na hindi niya pa masasabi kay Yuki ang tunay niyang nararamdaman hanggat hindi rin ganito ang nararamdaman ni Yuki para sa kanya. Sa labas, iniulat ni Ni kay Kyoka na wala siyang nararamdaman na anumang anomalya malapit sa lugar. Ngunit bigla itong nagbago nang siya ay magulat at makakita ng isang taong direkta rin siyang tinitigan. Ang misteryosong babae ay nakakausap si Ni at sinabihan siya nito na iparating rin ang kanyang pagbati sa iba. Ngunit hindi pa kikipagkaibigan ang tono ng kanyang mensahe, at ang tunay na labanan ay magsisimula na ngayon. Bago pa man maipaliwanag ni Ni ang anuman, maraming mga Shuki ang lumitaw mula sa lupa. Siniguro naman ni Gina na ang kanyang barikada ay hindi matitibag, ngunit nagulat ang lahat nang dumating ang isa pang misteryosong tao. Ang pangalan niya ay Riren at siya ay isang uri ng humanoid. Nagpakawala si Riren ng isang napakalakas na atake, at nagulat ang lahat nang simulan nitong sirain ang barikada ni Gina. Agad na itinigil ang exhibition match at sinabihan ni Kyoka si Izumo na dalhin ang mga hindi lumalaban pabalik sa dorm. Desidido si Riren na ubusin silang lahat, kaya't sinabihan ni Kyoka ang lahat ng mga lumalaban na maghanda. Inutusan niya ang mga ito na wasakin ang lahat ng mga hollow mula sa bleach at sinimulan niyang ipadala ang isa sa mga ito pabalik sa Hueco Mundo. Bumalik sina Shoshu at Yuki sa labas at walang sinayang na oras si Shoshu para sumali sa laban. Mas mabuti na ang kanyang pakiramdam ngayon, ngunit kinailangan siyang protektahan ni Sahara at nagdesisyon silang lumaban ng magkasama. Napagtanto ni Riren na hindi sila ang kanyang target at wala rin siyang interes kay Himari. Naisip niyang nakakainis si Himari kaya ginamit niya ang isang napakalakas na atake sa kanya. Nailigtas naman ni Azuma si Himari, at napagtanto ng dalawang magkapatid na si Riren ay isang mapanganib na kalaban. Nagbigay sila ng senyales sa isa't isa dahil nakabuo sila ng plano at si Himari ay tumakbo palayo. Pinuri ni Riren si Azuma sa pagligtas kay Himari, ngunit nagbanta si Azuma na gagantihan niya ito sa pagtatangkang saktan ang kanyang kapatid. Natagpuan ni Himari sila Kyoka at Yuki at nagulat sila nang hilingin itong pareho nilang sakyan si Yuki.
Hindi pa man nararanasan ni Yuki na may dalawang tao na sumakay sa kanya, ngunit naisipan nila itong subukan. Hinalikan ni Yuki ang kamay ni Himari, at naisip ni Kyoka na sa pagkakaroon ng dalawang amo, magkakaroon si Yuki ng mas makapangyarihang anyo. Biglang napuno si Yuki ng kapangyarihan at nagsimulang magkaroon ng bagong anyo. Isa na siyang bagong uri ng halimaw ngayon at ramdam niya ang pagdaloy ng matinding kapangyarihan sa kanyang katawan. Panahon na upang ipakita kung ano ang kayang gawin ng kanyang bagong anyo at sigurado si Yuki na maaari niyang gayahin ang galaw na ginamit ni Aoba sa kanila. Inipon ni Yuki ang kanyang enerhiya at nagpakawala ng isang napakalakas na atake. Ang mga babae ay hindi makapaniwala sa kung ano ang kayang gawin ng pagkakaroon ng dalawang amo, ngunit kumpiyansa silang kaya na nilang ubusin ang lupon ng Shuki sa paligid. Nangangamba si Himari para sa kanyang kapatid, ngunit sinabihan siya ni Kyoka na huwag mag-alala dahil kasama nila si Izumo. Sa ibang lugar, iniulat naman ni Nii kay Izumo na mayroong dalawang karagdagang humanoid. Bumalik si Izumo sa laban at tumangging masapawan ng ika-7 squadron. Nagreklamo si Gina na hindi niya makita ang laban, ngunit hindi na ito maiwasan dahil ang dormitoryo ang may pinakamalakas na barikada. Para itong torture para sa kanya, ngunit pinayagan siya ni Nii na kumonekta sa kanyang isipan upang mapanood ito. Nakita nila dito ang pagwasak ni Kyoka sa ilang mga halimaw kaya naman todo rin ang suporta ni Gina sa lahat. Hindi maaaring talunin ang Shuki gamit ang mga normal na sandata. Ang tanging paraan lang upang matalo sila ay gamit ang kakayahan mula sa espesyal na prutas at paggamit sa mga sandata na may espesyal ring kapangyarihan mula sa natatanging prutas na ito. Pero ang tanging eksepsyon dito ay si Kyoka. Siya ay nagsanay sa itaas ng banal na bundok upang maperpekto ang kanyang sariling estilo ng pakikipaglaban na nakakadurog ng mga halimaw. Dahil sa matinding pagsasanay ay nakamit niya ang abilidad na kinakailangan upang talunin ang mga Shuki nang hindi umaasa sa kapangyarihang nakuha niya mula sa prutas. Ito ang dahilan kung bakit siya naging isang commander, at siya ngayon ay nasa pinakamalakas niyang estado. Malapit rin doon, makikitang ginagamit ni Azuma ang kanyang kakayahan na manipulahin ang oras upang umiwas sa mga atake ni Reren. Nagulat si Azuma sa matinding kapangyarihan ng mga humanoid na ito, at sa huli, siya rin ay naging biktima ng isa sa mga atake nito. Pinunto ni Reren na hindi magagamit ni Azuma ang kanyang abilidad kung wala ang kanyang braso. Ngunit mali siya dahil sa kahit anong sitwasyon ay magagawa ito ni Azuma. Pinabalik ni Azuma ang oras ng 5 segundo bago pa mawala ang kanyang dalawang braso at iniwasan ang atake sa pagkakataon na ito. Gayunpaman, siya ay nasa masama pa ring kalagayan at naghahanda na si Reren ng atake na tatapos sa kanya. Tumaas ang tensyon habang naghahanda na si Azuma sa kanyang katapusan, ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin nang biglang lumitaw si Izumo mula sa kawalan. Nabigla ang lahat sa kanyang paglitaw mula sa kawalan at sinabi niya kay Azuma na siya na ang bahala dito. Hindi nagustuhan ni Reren ang pagiging kalmado ni Izumo at ipinaalala sa kanya na ang kanyang buong hukbo ay papalapit na. Tinawanan lang ito ni Izumo at sa pagkawala ng alikabok sa paligid, ipinakita niyang inubos na niya ang mga Shuki na maaaring makialam sa kanilang laban. Nabigla si Reren nang makita na siya ngayon ay napapalibutan na ng kanyang natalong hukbo at ipinunto ni Izumo na meron pa dapat 2 humanoid sa lugar. Gayunpaman, nagpasya siyang mamaya na ito intindihin dahil pagtutuunan muna niya ng pansin si Reren sa ngayon. Kinilala ni Reren ang kapangyarihan ni Izumo, ngunit tiwala pa rin siya sa kanyang sarili, at umaasang masaya ang kanilang magiging laban. Ang laban ay nagpatuloy at tila walang katapusan ang mga Shuki. Ipinakita ni Kyoka ang kanyang lakas bilang komandante at nanguna sa laban. Si Shoshu at Sahara ay lumaban rin sa ilang Shuki, at si Azuma ay pinapanood si Izumo sa paghahanda nito laban kay Reren. Dismayado si Reren dahil 2 kalaban lang ang kanyang nakaharap at dito makikita na komandante lamang ang pinupunteriya niya. Ipinahayag ni Reren na kanyang tatapusin ang laban sa isang kisapmata at nagpakawala ng isang malakas na kuryente. Ang napakalaking atake ay nagdulot ng malaking pinsala at muli siyang nadismaya na napakadaling talunin ng isa sa kanilang mga pinuno. Siya ay nabigla nang si Izumo ay biglang sumulpot sa likod niya upang sipain siya sa ulo. Ang uslak na ito ay nakaiwas sa atake at inilantad niya na ang mga atake nito ay walang kabuluhan. Kahit na siya ay tamaan, ang kanyang balat ay parang bakal at hindi siya nakakaramdam ng kahit ano. Ipinahayag niya na siya ay walang kahinaan, ngunit iniwasan ni Izumo ang kanyang mga atake gamit ang isang portal. Pagkatapos ay gumamit siya ng isa sa mga portal upang umatake, at si Reren ay nagulat na makitang nagawa nitong mapinsala ang kanyang braso.
Namangha si Gina sa abilidad ng kanyang pinuno at ipinunto na ang dalawang komandante ay nakabuo ng plano upang agad na ubusin ang mga kalabang hukbo. Di na natutuwa si Reren sa nakakatamad na laban at nagpa siyang maging seryoso na. Pinadala niya ang kanyang kapangyarihan sa langit at gumamit ng isang atake na tiyak siyang hindi maiwasan ni Izumo. Si Yuki ay natakot na ito'y tinapos na, ngunit sinabihan siya ni Kyoka na manood ng maigi. Idineklara ni Reren ang kanyang tagumpay, ngunit laking gulat niya na makitang buhay pa rin si Izumo. Gumamit siya ng portal upang suntukin ito, at si Reren ay lubos na naguluhan nang siya ay tila na teleport din sa isang hawak lamang. Si Reren ay parang uslak nang bumabagsak sa himpapawid ngayon, at si Gina ay nagdiwang sa tila pang Diyos na abilidad ng kanyang leader. Si Izumo ay may kakayahan na manipulahin ang paligid at tinatawag ito na Amenometori. Ginamit ni Izumo ang kanyang abilidad upang buksan ang isa pang portal at dinispatsa na si Reren. Sinabi ni Izumo na ang matigas nitong depensa ay walang silbi dahil maaari niyang punitin ang kapaligiran. Si Yuki ay namangha sa tuluyang pagbura ng dalawang pinuno sa buong hukbo at ipinunto ni Himari na lahat ng mga komandante ay ganito kalakas. Sila ay nasa ibang level. Dagdag pa rito, si Kyoka ay nagnanais na pamunuan ang lahat ng mga komandante, kaya tila imposible ang kanyang layunin. Ngunit natigil ang pag-aalinlangan ni Yuki nang kumpiyansang sinabi ni Kyoka na siya ay magiging Supreme Commander anuman ang mangyari. Sinabi ni Kyoka sa iba pang mga babae na tapusin ang natitira pang Shuki, at napagtanto ni Yuki na hindi siya pwedeng tumayo lang doon at kamanghaan si Kyoka. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na siya ay dumating sa Mato para maging isang bayani at ipinahayag na siya ay dapat lumakas. Pagkatapos, pinag-usapan ng grupo kung paano sila nanalo sa laban. Ang problema ayon sa ulat ni Ni ay may iba pang mga general ng kalaban na malapit sa lugar. Hinanap ito ng grupo, ngunit hindi sila nakakita ng anumang bakas mula sa ibang mga general na ito. Humingi ng paumanhin si Ni na late niya na itong na-detect, ngunit sinabi nila na marahil ang mga general ay gumagamit ng cloaking ability. Sinabihan nila si Ni na huwag isipin yon dahil ang kanyang babala ang dahilan kung bakit agad pa rin nilang nakontra ang mga kalaban. Tinawag ni Izumo si Yuki na isang munting alipin at sinabi sa kanyang siya ang naging bida ng laban. Natuwa rin sa kanya si Gina at napagtanto ngayon na siguro ang mga lalaki ay maaari ding magkaroon ng talento. Siya na ang pinakamalaking tagahanga nito ngayon at gusto pang hingin ang kanyang autograph. Pagkatapos ay lumapit si Himari sa kanyang kapatid at nagpasalamat sa kanyang pagligtas. Di alam ni Azuma kung paano sasagot kaya't sinabi na lang niya na di niya hahayaan na matalo ng kalaban si Himari dahil magdadala ito ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Patuloy na pinipilit ni Azuma ang pag-arte at sinabing yon lang ang dahilan kung bakit niya ito iniligtas. Inalok niya na sanayin si Himari kung siya ay babalik sa tahanan nila, ngunit ipinaalala ni Himari na ang 7th Squadron na ang kanyang tahanan. Nagdesisyon ang dalawang komandante na patas na lang ang naging resulta ng exhibition match, ngunit sila ay dismayado dahil hindi sila nakapagharap. Naghiwalay ang dalawang grupo, ngunit si Izumo ay umalis na may kakaibang ngiti. Panahon na upang magpahinga, at dahil maraming Shuki na tinalo si Yuki, oras na uli para sa kanyang mga gantimpala. Nang gabing yon, gumawa si Ni ng ilustrasyon ng mga nakatagong general na kalaban. Ang ilustrasyon ay nakakamangha, at dito nila napagtanto na ang mga general na ito'y iba sa mga humanoid na kanilang nakaharap nung nakaraan. Iniisip ni Yuki ang kalaban na kanilang pinag-uusapan, at hindi niya maiwasang maisip na kamukha talaga ito ng kanyang kapatid. Napaisip siya kung ito ba'y nabibilang sa ibang grupo o marahil may ibang dahilan kung bakit hindi ito kasama ng grupong ito. Ang ating bida ay nagpapahinga na ngunit biglang lumitaw si Izumo gamit ang kanyang portal para panoorin si Yuki. Sa sumunod na araw, si Yuki, Kyoka, at Himari ay bumisita sa dorm ng 6th Squadron. Binati sila ni Izumo at ang dalawang komandante ay may mahahalagang bagay na dapat pag-usapan. Sinabi ni Kyoka kay Himari na makisalamuha sa ibang miyembro ng squad dito at pinilit siya ni Izumo na talagang maglibot. Para naman sa ating bida, siya ay may kumpiyansa sa pagiging tagapangalaga ng hukbo at alam niyang trabaho niyang makatulong sa anumang paraan. Sakto ito dahil ilan sa mga kagrupo ni Izumo ay wala ngayon pati ang kanilang tagapangalaga doon. Ipinahayag ni Yuki na siya na ang bahala at nangako na gagawin ang kanyang makakaya. Masigla si Yuki at nagagalak na magagawa niya ang kanyang nais at nagsimula na siyang maglinis. Sa kasamaang palad, hindi gaanong marumi ang buong dorm. Si Yuki ay nadismaya dahil ginanahan siya sa wala, ngunit swerteng nakakita siya ng isang mansa.
Sinuri niya ito at sinabing may perpektong panglinis siya para dito. Susunod na ay ang paglalaba, ngunit kailangan niyang pakalmahin ang sarili dahil hindi pa siya sanay sa paggawa nito. Sa kanilang dorm, iniisip ni Shashu kung ano kaya ang ginagawa ni Yuki, ngunit ipinaalala niya sa sarili na antayin munang magkagusto rin si Yuki sa kanya bago siya umamin. Napagpasyahan niyang gamitin ang oras na ito upang mapabuti ang sarili at nagdesisyon na simulan ito sa paglilinis. Pagbalik sa isa pang dorm, naghanda si Yuki upang ihatid ang malinis na uniforme ni Azuma, ngunit natatakot siya sa sasabihin nito kapag nagkita sila. Nakahinga siya nang makita na wala ito roon at nagdesisyon na lamang na iwanan ang uniforme sa kanyang silid. Ngunit tila maling desisyon iyon dahil naging kakaiba ang mga bagay nang buksan niya ang pinto at makita na napakaraming larawan ni Himari sa kwarto ni Azuma. Kitang-kita ang pagmamahal ni Azuma sa kanyang kapatid, ngunit medyo labis ito kaya nagmadali ring lumabas agad si Yuki. Matapos ay nakita ni Yuki si Sahara na natutulog ngunit bigla siyang napunta sa isang kakaibang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Sahara pagkatapos at nakita nila ang tahimik na si Himari. Tinanong nila kung ano ang mali sa kanya, kaya sinabi nitong naghihintay siya na makausap ang kanyang kapatid. Si Azuma ay abala sa pagbubuhat at napaisip si Himari kung palaging ganito ang ginagawa niya. Sinabi ni Sahara na ganun nga at inihayag na si Azuma ay nagsasanay na ng ganito noon pa lang at bago pa mapag-usapan ang pagkakaroon ng exhibition match. Namangha si Himari na mas nagpupursigi pa ang kanyang kapatid kaysa dati at napaisip si Sahara kung iniidolo ba ito ni Himari. Binanggit ni Himari na nakakainis man ang kanyang personalidad pero inaamin niyang magaling talaga si Azuma sa physical man o akademikal na aspeto. Palagi rin niyang iniisip na maaari siyang matuto mula sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Sahara na siya ay naniniwala sa teoryang ang kapangyarihan nilang lahat ay nakabatay sa kanilang kaalaman at katangian. Sa kaso ni Himari, ang kanyang pagnanais na matuto mula kay Azuma ang marahil nagbigay sa kanya ng kakayahan na matuto at gumamit ng kapangyarihan ng iba. Pagdating naman kay Azuma, ang kanyang kakayahan na kontrolin ang oras ay maaaring nagmula sa kanyang pagnanais na makasama ang kanyang kapatid. May punto ito kahit di gaanong aminin ni Himari at hinikayat siya ni Sahara na makipag-usap sa kanyang kapatid ng mas madalas. Sumang-ayon si Yuki kaya pumunta si Himari upang makausap ito. Patuloy na nagkukunwaring matigas si Azuma ngunit maliwanag na mas nagkakasundo na sila kumpara dati. Naisip ni Sahara na ipakita kay Himari ang silid ni Azuma para mas mabilis na maayos ang kanilang relasyon, ngunit sa palagay ni Yuki ay mas mabuti na itago ang silid na iyon. Sa malapit, ipinaliwanag ni Kyoka na dapat aktibo nilang hanapin ang mga humanoids. Hindi sila gumagalaw sa ngayon, kaya iniisip ni Kyoka na dapat magsimula ang investigasyon malapit sa crater kung saan una silang nagpakita. Sinabi ni Kyoka na tinapos ni Izumo ang isa sa 4 na kumpirmadong humanoids, ngunit hindi rin sigurado si Izumo tungkol dito. Sa ibang lugar, makikitang si Reren ay buhay pa pala. Siya ay lubos nang nakarecover at binanggit ng kanyang mga kasama na muntik na siyang mamatay. Makikitang bago siya higupin ng portal ay iniligtas siya ng isang babae. Sinabi ng delusyonal na si Reren na tiyak siyang makakapagpatuloy pa rin sa laban kahit nangyari yun, ngunit ipinunto ng babae na natapos na ang laban nang pahintulutan niyang madurog ang kanyang hukbo. Ang pangalan ng babae ay Shikoku at binalikan niya ang mga pangyayari. Una, nilabanan niya ang 3rd Squadron upang suriin ang mga kakayahan ng kanilang kalaban. Naging madali lang iyon para sa kanya, ngunit ang leader ng 3rd Squadron ay wala nung panahong iyon. Kaya naman ang layunin ng kanilang kasalukuyang atake ay para maranasan ang lakas ng isang commander. Ang mga commander na ito ay labis pang nalagpasan ang kanyang inaasahan. Gusto sana ni Reren na maglunsad ng malawakang atake sa Demon Defense Force, ngunit pinatunayan ng mga commander na hindi nila yon magagawa. Naniniwala pa rin si Reren na kaya nilang manalo, ngunit sumang-ayon ang ibang humanoid sa babae. Matapos nito, nagkasundo silang gawin na ang plano ni Shikoku. Ito ay ang kanilang pag-atake kapag nakalap na nila ang lahat ng 8 nilang tao at kumilos muna sa dilim hanggang dumating ang oras na yon. Naiinis si Reren na tinatawag sila nitong mga tao, ngunit hindi maiwasan ni Shikoku na maging interesado sa kanila. Ang mga tao ay lubhang nakatutuwa para sa kanya, at sila ay mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Natapos na ang pagpupulong ni Kyoka at Izumo, ngunit may isa pang bagay na nasa isip ni Izumo. Ito ay may kinalaman sa mga tauhan, at nagulat si Kyoka nang hilingin ni Izumo ang munting alipin. Si Kyoka ay natigilan na marinig na gusto ni Izumo si Yuki, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang kanyang personal na buhay ay walang kulay.
Kaya naman gusto niyang magkaroon ng alagang magpapagaan sa kanyang pakiramdam pagkatapos ng isang mahabang araw. Maliwanag na ayaw ito ni Kyoka, ngunit sinubukan ni Izumo na magbigay sa kanya ng alok na hindi niya matatanggihan. Kung ibibigay niya ang munting alipin, susuportahan siya ni Izumo sa susunod na halalan para maging Supreme Commander. Napakalaking bagay nito, ngunit tumanggi pa rin si Kyoka. Ipinahayag niyang siya ay magiging Supreme Commander sa sarili niyang paraan at hindi sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang mga tauhan. Tapos na ang kanilang pag-uusap, ngunit nais ni Izumo na malaman kung maaari niyang jowain si Yuki sa kanyang libreng oras. Maya-maya, sinabi ni Kyoka kay Yuki ang lahat. Siya ay abala bilang tagapangalaga ng 7th Squad, ngunit aminado si Kyoka na hindi niya dapat kontrolin ang ginagawa nito sa kanyang libreng oras. Iniisip ni Yuki ang lahat ng kanyang mga gawain, at napagtanto na wala talaga siyang oras sa iba pang mga bagay. Nang gabing iyon, magpapahinga na si Yuki nang maisip niyang dapat siyang maging bayani at hindi isang alagang hayop ng iba. Bigla na lang lumitaw si Izumo at sinabihan siya nitong manahimik. Inamin niya na may pagtingin siya dito at nais niyang maging jowa ni Yuki. Nabigla si Yuki dahil inakala niya na gusto lang siya ni Izumo na gawing alagang hayop, ngunit gusto pala nitong magkaroon ng tunay na relasyon sa kanya. Nabighani si Izumo sa kanyang katapangan at sa kanyang abilidad sa mga gawaing bahay. Ipinakita ni Izumo ang kayang gawin ng kanyang kapangyarihan, ngunit sinabi ni Yuki na kailangan niya ng panahong mag-isip kung papasok siya sa isang relasyon. Biglang pumasok si Shashu para makipaglaro ng video games kay Yuki, ngunit siya ay nabigla sa kanyang nakita. Ang mga babae ay nagtipon at pinagalitan si Izumo sa pagpuslit sa dorm. Sumang-ayon si Kyoka na huwag makialam sa kanilang buhay, ngunit ang pagsasamantala nito sa kanyang kapangyarihan upang puntahan si Yuki ay hindi maganda. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam na si Izumo kay Yuki at umuwi na. Pagod na si Yuki kaya sinabihan siyang magpahinga dahil magkakaroon sila ng maagang pagsasanay kinabukasan. Sa sumunod na araw, sinabi ni Kyoka na siguradong makikipaglaban sila sa mga humanoids muli. Bilang paghahanda para dito, gusto niyang subukan kung paano ipapahiram ang kanyang kakayahan na mang-alipin. Ito ay magpapahintulot sa iba na sumakay kay Yuki sa slave form nito. Malinaw na ang mga katangian ni Yuki ay nagbabago batay sa kung sino ang nakasakay sa kanya. At kung mas maraming transformation siyang magagawa, mas marami rin ang sandata na magagamit nila. Si Ni ang unang sumubok kaya siya ay sumampa at humawak na sa kadena. Hinatak ni Ni ang kadena ng malakas at nagsimulang mag-transform si Yuki. Nagkaroon siya ng panibagong anyo, ngunit hindi niya maipaliwanag ang mga katangian nito. Sinabi ni Yuki na susubukan niya ito kaya kumapit ng mahigpit si Ni. Nag-shadow boxing si Yuki at agad niyang napagtanto na hindi siya ganun kalakas kumpara sa ibang mga transformation. Hindi rin siya kasing bilis tulad ng kanyang whirlwind form. Gayunpaman, sobrang talas ng kanyang pandama ngayon. Ang kanyang paningin at pandinig ay naging mas mabuti rin. Sinubukan ni Yuki na ituon ang kanyang enerhiya sa kanyang mata at nagulat na mayroon siyang X-ray vision. Humingi siya ng paumanhin sa mga bagay na hindi niya dapat makita kaya napagtanto nilang lahat kung ano ang nangyayari. Namangha si Kyoka sa kanyang kapangyarihan at napagtanto na ang kakayahang ito ay maaaring gamitin sa paghahanap ng mga nakatagong Shuki. Gayunpaman, mayroon itong malaking kapalit. Hindi tulad ng paggamit ni Himari ng kanyang learning upang hiramin si Yuki, ang direkta niyang pagpapahiram nito ay nangangailangan ng matinding lakas. Bumalik na si Yuki sa normal at nagpasalamat si Ni, kaya't binigyan niya ito ng gantimpala sa pisngi. Humingi ng paumanhin si Ni sa pagiging direkta, ngunit dahil dito ay may napagtanto si Kyoka. Ang responsable sa pagbibigay ng gantimpala kay Yuki ay ang humiram, hindi ang nagpahiram. Humingi ng tawad si Kyoka kay Ni dahil akala niyang siya pa rin ang dapat magbigay ng gantimpala kapag pinahiram niya ang abilidad. Nakakuha ng ideya si Shashu at ipinahayag na siya naman ang sunod na sasakay kay Yuki. Gusto ni Kyoka na siguruhin ni Shashu ang kanyang desisyon dahil maaaring kailanganin niya ito sa laban balang araw. Kung ang laban ay magiging matindi, posibleng mas malala ang dapat niyang ibigay na gantimpala kumpara kay Ni. Nagustuhan lalo ni Shashu ang ideya, ngunit itinago niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing ang pagtalo sa Shuki ang kanilang prioridad. Sumakay si Shashu sa kanyang likuran at humawak sa mga kadena. Muling nag-transform si Yuki at agad niyang naramdaman ang lakas nito. Yun nga lang ay mas malaki at mas mabagal siya dito. Sumang-ayon si Kyoka na talagang lumakas siya, ngunit para sa kanya, ay hindi sulit na ipahiram ang kanyang kakayahan para sa ganito kasimpleng anyo.
Ayaw ni Shoshu na madaliin niya ang desisyon at ipinunto na may tsansang kung magpapalaki siya ay magiging higante rin si Yuki. Sinubukan ito ni Shoshu, ngunit nauwi lang ito sa pagdagan niya sa normal na sukat ni Yuki dahil hindi ito sumabay sa paglaki. Lalo pang nadismaya si Shoshu nang ang kanyang gantimpala ay balutin lang ang mga sugat ni Yuki. Hindi nakakamangha ang transformation na yon, kaya nagpasya si Kyoka na hindi muna nila ito gagamitin sa laban sa ngayon. Nag-aalala si Yuki na baka masyadong gumagamit si Kyoka ng lakas, ngunit sinabi niya na dapat siyang masanay dito. Ang transformation ni Yuki kasama si Ni ay maaaring maging kapaki-pakinabang kaya magfo-focus sila sa pagpapalakas pa nito. Naghanda na si Ni para sa paaralan at napaisip si Yuki kung ano ang dahilan niya sa pagsali sa Demon Defense Force. Handa na si Ni para sa paaralan kaya nag-alok si Yuki na samahan siyang maglakad. Pinayagan ito ni Ni dahil gusto niya ring mas lalo pa siyang makilala ni Yuki. Pumasok sila sa isang portal at nagulat si Ni na marinig na gustong malaman ni Yuki kung bakit siya sumali sa grupo. Ang pagpunta sa paaralan habang kasapi sa Demon Defense Force ay malaking responsibilidad, ngunit sa palagay ni Ni ay sulit ito. Sinabi ni Ni na ito ang nagbibigay sa kanya ng pinakamataas na tsansang mahanap ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Ni na isang araw ay bigla na lang naglaho ang kanyang mga magulang at lahat ng palatandaan ay nagtuturo na ito marahil ay isang matomishap. May mga haka-haka rin tungkol sa mga taong nakakatanggap ng tawag o nakakakita ng mga taong nawala sa mga matomishap. Narinig na ni Yuki ang tungkol dito at ngayon ay naunawaan na niyang sumali si Ni sa pag-asang mahanap nito ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Ni na naniniwala siyang ang kanyang damdamin ay lumitaw sa kanyang abilidad pagkatapos kumain ng prutas dahil ito ay nagagamit sa paghahanap ng mga bagay. Siniguro ni Yuki sa kanya na ang kanyang mga magulang ay buhay pa rin tulad ng kanyang kapatid. Sa mato, sinabi ni Izumo na nakatanggap siya ng mensahe mula sa Supreme Commander. Kahit mahanap nila ang mga humanoid Shuki, hindi sila dapat makipaglaban hanggat hindi nagbibigay ng utos ang Supreme Commander. Malinaw na gusto niyang makipag-usap dito at marahil suriin kung gaano sila katalino. Kung maging maayos ito, maaaring masolusyonan nila ang problema sa Shuki at maiwasan ang mga matomishap. Hindi gusto ni Kyoka ang buong ideya at ipinuntong ang mga humanoid na ito ay mga uri ng nilalang na umaatake muna bago makipag-usap. Duda siya na gugustuhin ng mga humanoid na makipag-usap at iniisip niya na ang Supreme Commander ay masyadong nagiging pabaya. Sumasang-ayon si Izumo na marahil ay mauuwi lang rin ito sa laban at pinangako niyang tutulong ang kanyang squadron kila Kyoka anuman ang mangyari. Bumalik si Yuki sa bahay at siya ay nagulat na makitang naroon si Izumo. Tinukso siya ni Izumo sa pagiging nerbiyoso, ngunit biglang tumunog ang mga alarma. Saktong nagpapatrolya sina Himari at Shoshu at iniulat ang paglitaw ng maraming mga lagusan. Sinabi ni Kyoka kay Yuki na dapat nilang tulungan ang mga babae at nag-alok si Izumo na dalhin sila doon. Agad silang tineleport ni Izumo, ngunit sinabihan siya ni Kyoka na wag nang sumali sa laban dahil ito ay kanilang jurisdiction. Pinag-transform niya si Yuki at napagtanto nitong may toyo ngayon si Kyoka. Binawi ni Kyoka ang una niyang sinabi tungkol sa hindi pangingialam sa kanyang personal na buhay at pinagbawalan siyang mabighani sa ibang commander ng ibang squad. Nabigla si Yuki at ipinahayag ni Kyoka na siya lang ang pwedeng umalipin dito. Ang dalawa ay sumabak na sa laban at sinimulan ni Kyoka ang isang teknik na hindi pa niya nagamit dati. Namangha si Shoshu, ngunit si Himari ay tinamaan ng isang atake. Nasalo siya ni Shoshu, ngunit nakita nila na may bagong uri ng Shuki na lumitaw. Sinugod ito ni Yuki, ngunit agad itong nag-regen, kaya kailangan nilang sumubok ng mas malakas na teknik. Ginamit nila ang isang atake na kung tawagin ay Mighty Blade Cross at tagumpay nitong nahiwa ang bagong Shuki sa gitna. Sa malapit, makikita si Shikoko na nanonood sa kanila at siya ay nadismaya na nabigo ang kanyang maliit na eksperimento. Ngunit pinaglalaruan niya lamang ang mga ito at ipinunto niyang ang mga tao ay tila mahilig rin sa kombinasyon at modifikasyon ng mga bagay. Hindi maunawaan ng kasamahan nitong humanoid kung ano ang kanyang nasa isip, ngunit iniisip lang ni Shikoko kung ano ang maaari niyang sunod na subukan. Tapos na ang laban at pinuri ni Yuki si Kyoka sa pagpapagana sa kanya. Bumalik si Izumo sa kanilang bahay at inihayag na ang kanyang buhay ay hindi na nakakatamad ngayong parte na si Yuki nito.